Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2921-2930. Isang bahaghari, isang hidaw, direktang half-life. Sa sandaling tumunog ang boses na ito, nagulat ang lahat sa field. Siyempre, mayroong dalawang exception. Ang una ay siyempre si Yang Yio. Nang marinig niya ang boses na ito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at sinabi sa sarili, na yan Yang, sa wakas nandito ka na. Ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang nakomprontahin ang ninuno ng pamilya G ay hindi lang dahil medyo confident siya, kundi dahil may big boss, ang Goddess of Colors, sa likod niya. Pagbalik niya kanina, naghanda na siya para sa laban, pero gusto rin niyang magdagdag ng insurance para sa sarili niya. Kaya't nagpadala siya ng mensahe sa big boss, ang Diyosa ng mga kulay, ngunit syempre hindi siya sinagot ng Diyosa ng mga kulay. Isa lang itong sugal. Ngayon ay tila tama ang ginawa niya. But then again, based on his understanding of the big boss, the Goddess of Colors, she is actually the kind of person who says no, but when it comes to something, wala siyang pakialam. Siya ay isang tipikal na tao na may matalas na dila at malambot na puso. Tingnan mo, nagpakita pa rin siya sa kritikal na sandali. Siya, gumawa ng sugal at gumawa ng tamang taya. Bagamat laging sinasabi ng Diyosa ng mga kulay sa harap niya na hindi niya magagawa at hindi siya gagawa ng aksyon dahil nasa recovery period na ang kanyang cultivation, at mayroon siyang mga kaaway. Kung gagawa siya ng aksyon, makakaakit siya ng mga kaaway. Hindi niya alam kung ilang beses niya na itong sinabi. Ngunit naisip niyang Yian na kahit anong sabihin ng Goddess of Colors, isa siyang saint daw at isang tunay na amo. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi pa nakabawi sa tuktok, hindi ito magiging problema para sa kanya upang harapin ang ninuno ng pamilya G sa antas ng hidaw. Naisip niya na kung ang Diyosa ng mga kulay ay dumating ngayon, ito ay sapat na upang ipakita na kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi pa nakabawi sa peak period ng saint daw, kahit papaano ay ang hidaw ay nakabawi. Kung totoo ito, magiging ligtas ang biyahe ngayon sa pamilya G. Pagkatapos ng mensahe, talagang kinakabahan siya, hindi sigurado kung darating ang amo na ito. Anyway, wala siyang nakuhang reply. At tumama rin sa puso niya ang pakikipaglaban niya sa ninuno ng pamilya G. Naisip niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na hindi siya ang kalaban ng ninuno ng pamilya G sa antas ng hidaw, hindi siya dapat durugan, tama ba? Dahil dito, pagkatapos ng banggaan, napagtanto niyang mali siya. Hindi man siya crush, halos ganoon din siya. Alam din niya ang katakutan ni Hidaw. Hindi dahil kaya niyang talunin ito sa kapangyarihan ng 10 puno ng dao, o kahit sa lakas ng pakikipaglaban. Sa banggaan kanina lang, lahat ng kapangyarihan niya ay pinigilan ng ninuno ng pamilya G sa lahat ng direksyon, kaya napaatras siya, nanginginig ang katawan, at dumudugo sa lahat ng 7 orifice. Ang sitwasyon ay isang gulo. Kung hindi niya na-activate ang Chaos Bell, isang kayamanan ng Hanyuan Holy Dao level, para hawakan ito, at pinigilan ang magic power ng ninuno ng pamilya G na sugpuin ito, maaaring napunta siya sa isang kapansanan. Isinaaktibo niya ang Chaos Bell upang labanan ang laban, ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Ang hindi niya inaasahan ay kapag ang ninuno ng pamilya G ay nasa isang pagkapatas sa kanya, maaari pa rin niyang palayain ang kanyang mga kamay at summon ng kulog para umatake. Nang tumawag ng kulog ang ninuno ng pamilya G, nagpasya siyang magtago sa Chen-kun pot sa halagang ilantad ito, dahil naramdaman niya ang hininga ng kamatayan, na mas malinaw kaysa dati. Sa kabutihang palad, sa oras na ito ay tumunog ang tinig ng Diyosa ng mga kulay, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Siya, ungol sa kanyang puso na sa wakas ay nandito na ang amo ng Diyosa. Bilang karagdagan kay Yang Yio, hindi mabagal ang reaksyon ni G Zexia. Alam niya na ang boses na lumitaw sa oras na ito ay minumura ang ninuno ng pamilya G. Halatang dumating na ang mga reinforcements ng junior brother, at mukhang malakas na lalaki ito kaya naligtas. Ang iba ay hindi komportable. Lalo na ang ninuno ng pamilyang G, naramdaman na niya ang malakas na presyon sa itaas ng kalangitan pagkatapos ng paglitaw ng 7 kulay na banal na liwanag, at talagang mas malakas siya kaysa sa kanya. Paanong hindi siya magugulat? Ang punto ay ang taong dumating ay talagang isang babae, maliwanag na hindi ang Hanyuan Rabbit o Foxy God Emperor sa likod ni Yang Yio. Nagulat ang ninuno ng pamilya G. Hindi niya inaasahan na bilang karagdagan sa Hanyuan Rabbit at Foxy God Emperor sa likod ni Yang Yio, mayroon talagang isang malakas na tao. Ito ay talagang lampas sa kanyang inaasahan, at ito ay lumitaw ng walang anumang mga palatandaan. Alam mo, ito ang base camp ng pamilya G. Kung may dumating, dapat sa unang pagkakataon ay natuklasan na niya ito, ngunit hindi niya alam na kapag kausap ang kausap ay natuklasan niya ito. Ang sitwasyong ito ay maaari lamang ipaliwanag ang isang bagay. Ang paglilinang ng kabilang partido ay hindi lamang nasa itaas niya, ngunit malayo rin sa kanya. Kahit na dumating ang isang malakas na tao sa ikatlong antas ng hidaw, nararamdaman niya ito. Ngunit wala siyang kamalayan sa malakas na lalaking ito. Ito, nakakatakot. Ilang tao ang nasa likod ng batang ito na si Yang Yian. Sa sandaling ito, ang ninuno ng pamilya G ay may pagnanasa na samuka ng dugo, at may masamang premonition. Kung alam lang niya noon, hindi siya papayag sa ganoon. Isang kasal sa Tribong Julie.
Noong una, gusto niyang magpakasal sa Tribong Julie para makuha ni Jifa ang kayamanan ng Tribong Julie, para magkaroon siya ng pag-asa na makasulong sa hidaw sa hinaharap at mapalakas ang lakas ng pamilya Ji. Ngunit ngayon tila ang paggamit kay Ji Ziksha ang pinakamalaking pagkakamali. Siyempre, sa asensya, minamaliit ko pa rin ang batang ito na si Yang Yian. Kung alam ko lang kanina, hinayaan ko na si Ji Ziksha na umalis. Ngayon nasa dilema ako. Maaari rin itong ilagay sa panganib ang pamilya Ji. Ang parehong nalulumbay at takot na mga tao ay sina Jifa, ang pinuno ng pamilya Ji, at Julie Xuanyang, ang batang master ng Tribong Julie. Sa kanilang mga puso, umaasa sila na si Yang Yian ay papatayin ng ninuno ng pamilyang Ji, ngunit paano na ngayon? Biglang lumitaw ang isang malakas na lalaki, halatang iligtas si Yang Yio. Sa sandaling ito, sa itaas ng kalangitan, isang bahaghari na tulad ng isang makulay na banal na liwanag ang direktang tumama sa kulog ng ninuno ng pamilyang Ji. Buzz! Walang tunog na nanginginig sa lupa gaya ng inaakala, at pagkatapos ng hagong tunog, ang bahaghari ng ninuno ng pamilyang Ji ay tuluyang nawala. At ang bahaghari na bumagsak mula sa langit ay parang bulalakaw, na ang natitirang kapangyarihan nito ay hindi nabawasan, at dumiretso ito sa ninuno ng pamilya Ji sa isang iglap. Sa sandaling ito, dumudugo ang bibig ni Yang Yio, ngunit ngumisi siya. Pawis na pawis ang ninuno ng pamilya Ji sa kabilang banda. Desidido niyang isinuko ang pagkapatas kay Yang Yio. Siya ay umungal na may maputlang mukha at iwinagayway ang kanyang tungkod, sumisigaw, Thunder Jedi. Sa pagharap sa bahaghari na ito na bumabagsak mula sa langit, ang ninuno ng pamilyang Ji ay sumambulat ng buong lakas upang labanan, iwinagayway ang kanyang tungkod, pinalibutan ng kidlat ang kanyang katawan, natipon sa tungkod, halos kulay ube na kidlat ay nagbuga ng puti, nakasisilaw na parang nagliliyab na liwanag ng araw, naging isang kidlat na lambat upang salubungin ang bahaghari. Boom! Bitek! Sa pagkakataong ito ay nakakasira ng lupa. Ang buong parisukat ay puno ng makulay na banal na liwanag at kidlat. Ngunit sa huli, isang sigaw ang narinig. Ang lahat ay napatay sa isang iglap. Sa susunod na sandali nang muling imulat ng lahat ang kanilang mga mata, nang tumingin sila, nakita nila na ang ninuno ng pamilyang Ji ay nakahandusay sa lupa na napakaputla ng mukha, at ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig ay damaloy sa kanyang dibdib, na nabahira ng pula ang kanyang dibdib. Nadama ni Yang Yio na ang ninuno ng pamilya Ji ay hindi patay, ngunit siya ay kalahating patay. Isang suntok lang ito. Isang makapangyarihang tao sa tuktok ng unang antas ng hidaw ang nahulog sa lupa at nahimatay. Kahit alam ni Yang Yian na makapangyarihan ang Goddess of Colors, nagulat pa rin siya. Talagang big shot ang Diyosang ito. Ang bahaghari ay direktang nagdulot ng kalahati ng buhay ng isang hidaw. Kabanata 2922, huwag maging kaaway ni Yang Yian. Puff! Nakita ni Yang Yian ang ninuno ng pamilya Ji na bumagsak sa lupa at nahimatay. Hindi na napigilan ng tali sa kanyang puso kundi magpahinga. Napaluwa siya ng isang subo ng dugo at malapit nang bumagsak ang katawan niya sa lupa. Talagang nakita niya ang kapangyarihan ng makapangyarihang tao na dumating sa hidaw sa pagkakataong ito. Alam niya na ang kanyang kasalukuyang cultivation ng ikatlong antas ng Heavenly Dao Rules ay maaaring pumatay sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, ngunit hindi niya mapigilan ang unang level ng hidaw. Kung magkakilala man siya, crush pa rin siya. Kung gusto mong makipaglaban sa isang malakas na tao sa unang antas ng hidaw, kailangan mong makapasok sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao bago ka makalaban, o dapat mong maabot ang ikalimang antas ng Heavenly Dao upang lumaban ng pantay-pantay. Ang Heaven Slash ng dakilang kaharian ay lalong nagiging halata sa huling yugto ng paglilinang. Junior Kuya. Nagising si Ji Ziksha na parang mula sa isang panaginip, at mabilis na sumulpot sa gilid ni Yang Yian para alalayan siya. Namumula ang kanyang mga mata at bumagsak ang mga luha. Pakiramdam niya ay sobrang miserable ang nakababatang kapatid sa sandaling iyon. Nakangiting umubos si Yang Yio pero puno ng dugo ang bibig niya, ayos lang si senior sister, hindi siya mamamatay, hehe. Makakatawa ka pa, umiiyak na sabi ni Ji Ziksha. Okay lang talaga, dumura lang ng dugo, hindi naman big deal. Inaliw siya ni Yang Yio. Sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan na may makukulay na ulap. Ito ay ang Diyosa ng kulay. Mula sa kanyang hitsura hanggang sa kanyang pag-atake sa ninuno ng pamilya Ji, walang nakakita sa kanya. Pagkatapos ng pag-atake, nagpakita siya sa harap ni Yang Yio. Siya ay talagang may ugali ng isang makapangyarihang tao. Paano haharapin siya? Itinuro ng Goddess of Color ang ninuno ng pamilya Ji na nakahandusay sa lupa at tinanong si Yang Yio. Hindi pa siya patay, ngunit napakalinaw ng kahulugan nito. Dapat ba siyang patayin? Sumigaw si Yang Yio, patayin silang lahat. Pinagalitan talaga siya ng pamilya Ji. Pinagbantaan nila ang nakatatandang kapatid na babae at hindi niya sila mapapatawad. At ang pagpatay sa kanya, wala siyang pag-aalinlangan dahil napunit nila ang kanilang mga mukha. Lalo na ang patriarch ng pamilyang Ji na si Jifa at ang young master ng tribo ng Julie na si Julie Xuanyang, na mga pulaka na gustong kumain ng karne ng sisni at nakatutok sa maliit na nakatatandang kapatid na babae, sampay nito. Ang mga salita ni Yang Yio na pinatay silang lahat ay nagpawis kay Jifa, Julie Xuanyang at iba pa.
Nakita nila sa sarili nilang mga mata na natalo ng babaeng malakas ang ninuno ng pamilya G sa isang suntok. Ang ninuno ng pamilyang G sa unang antas ng hidaw ay mahina sa kanyang mga kamay. Kung gusto silang patayin ng malaking lalaking ito, tiyak na papatayin niya sila sa ilang segundo. Ang mga salita ni Yang Yiyo ay nagpang-inig sa kanila sa takot. Sa kabutihang palad, sa mga oras na ito, sinabi ng babaeng malakas, "Haha, hindi ako isang walang hiyang tao tulad ng ninuno ng pamilya G. Kung sasalakayin ko ang ilang tao sa likod ko, hindi ba ako matatawa? Sa karamihan, matutulungan kitang patayin ang ninuno ng pamilya G. Kung gusto ka ng iba na patayin, maaari mo silang patayin. Gusto kong iligtas ang mukha." Ahem, labis na napahiya si Yang Yiyo. Pagkatapos ng pag-ubo, muli siyang nagsuka ng dugo. Sa katunayan, alam niya na sa katayuan ng isang malaking tao tulad ng Diyosa ng kulay, magiging bullying kung papatayin niya ang nakababatang henerasyon. Masama kung ito ay ikalat. Ang malakas ay may sariling prinsipyo at mukha. Siya. Walang pagpipilian kundi sabihin, "Okay, tulungan mo akong patayin ang ninuno ng pamilya G." Gayunpaman, imposible para sa kanya na kumilos sa sandaling ito. Siya ay masyadong malubhang na sugatan at hindi maaaring gumamit ng anumang magic power. Ang mga salita ng Diyosa ng kulay ay nagpaga ng pakiramdam ni Jifa at ng iba pa. Ngunit nag-aalala rin siya sa nuno. Kung talagang pinatay ng malakas na babaeng ito ang ninuno, matatapos na ang kanyang pamilyang G. Siya ay labis na nababalisa at wala nang pakialam sa anumang bagay. Walang hiya siyang lumuhod sa harap ni G Ziksha at sinabing, "Ziksha, pakiusap na maawa ka. Hindi mamamatay ang ninuno ng pamilya. Kung mamatay ang ninuno, matatapos ang pamilya G natin." Ang malaking pamilyang G ay may hindi mabilang na mga sanga, at ang dahilan kung bakit sila maipapasa ay dahil nasa atin ang proteksyon ng ninuno. Ngunit kapag namatay ang ninuno, daan-daang libong miyembro ng pamilyang G mula sa buong bansa ang masisira. Isa ka ring alagad ng pamilya G. Mangyaring humingi ng awa. This time, kasalanan ko ang lahat. Ako ay sakam at ginamit kita para sa kasal. Kung gusto mong pumatay, patayin mo ako. Ang ninuno ay hindi maaaring mamatay. Ziksha, nakikiusap ako sa iyo. Sa oras na ito, ipinakita ni Jifa, ang pinuno ng pamilya G, ang responsibilidad ng isang pinuno ng angkan. Para sa kapakanan ng pamilya, hindi siya magdadalawang isip na sumuko sa isang inapo o mawalan man lang ng buhay. Ang ekspresyon ni G Ziksha ay komplikado sa oras na ito. Talagang nadismaya siya sa pamilya G, ngunit sa huli, ang dugo ng pamilyang G ay talagang dumadaloy sa kanyang dugo. Kung talagang pinagmamasdan niya ang pagkamatay ng buong pamilya ni G, hindi niya gugustuhin. Siya rin. Alam kong totoo ang sinabi ni Jifa. Kung namatay ang ninuno ng pamilya G sa God Realm, tiyak na makakaapekto ito sa sangay ng pamilya G sa Lower World. Wala siyang nararamdaman para sa pagkabigo ng pamilya G sa God Realm, ngunit mayroon siyang nararamdaman para sa pamilyang G mula sa Immortal Realm. Iyon ang kanyang tahanan. Sa kasong ito, tumingin si G Ziksha sa kanyang nakababatang kapatid na si Yang Yiyo at sinabing, "Junior kuya, maaari mo ba siyang palayain? Pakikinggan kita." Sumang-ayon si Yang Yiyo nang walang pag-aalinlangan. Sa kanyang puso, ang nakababatang kapatid na babae ay mas mahalaga kaysa anupaman. Alam din niya ang sanhi at epekto nito, at ayaw niyang mapahiya ang junior sister. Salamat. Nagpasalamat si G Ziksha na may apologetic look, pagkatapos ay bumaling kay Jifa at sinabing, "Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya G. Kung ang pamilya G ay kaaway ng Yunmen Divine Realm sa hinaharap, papatayin ko sila." Salamat. Nagpasalamat si Jifa sa kanya, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas ay niyakap siya ng nuno. Hanggat nabubuhay ang ninuno, hindi babagsak ang pamilya G, at tiyak na gagaling ang mga pinsala. Tungkol naman sa pagiging kaaway ni Yang Yiyo gaya ng sinabi ni G Ziksha, pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na niya ito pinanggahasang gawin muli, at hindi na kailangang gawin ito. Napakaraming makapangyarihang tao sa likod ni Yang Yiyo, at hindi kayang saktan siya ng pamilya G. "Little junior brother, let's go," sabi ni G Ziksha. Tumango si Yang Yiyo at sinabing, "Okay." Nanghihina na rin siya at malubhang na sugatan ngayon, at kailangan din niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Tumingin siya sa Goddess of Colors at sinabing, "Goddess, let's go." Sigurado ka bang ayaw mo siyang patayin? Nakangiting tanong ni Goddess of Colors. Hindi. Umiling si Yang Yiyo. "Whatever, the G family ancestor will not bother you for 10 of thousands of years. Haha, I didn't expect you to be such a lovesick kid. Let's go." Pagkatapos magsalita ng Goddess of Colors, iwinagayway niya ang kanyang kamay, at kumislap ang isang makulay na banal na liwanag. Sa susunod na sandali, nawala sina Yang Yiyo at G Ziksha. Ha! Sa G Family Square, si Julie Xuanyang ay huminga ng mabahong hangin. Natakot din siya. Matapos ang hitsura ng malakas na babae, ang kanyang puso ay angat. Sa kabutihang palad, siya ang pinakamalakas, at hindi nakinig sa mga salita ni Yang Yiyo at pinatay sila. At si Yang Yiyo ay malubhang nasugatan, kung hindi ay sinalakay niya sila ngayon. "Yang Yiyo, naaalala ko,
huwag mong hayaang mahulog siya sa mga kamay ng aking mga taong Julie. Tumingin si Julie Xuanyang sa langit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa kanyang puso. Tara na. Sa susunod na sandali, iniwan ni Julie Xuanyang ang G family na may galit. Ang nangyari ngayon ay isang kahihiyan para sa kanya, at kinasusuklaman niya si Yang Yio. Pagkaalis ni Julie Xuanyang at ng kanyang mga tauhan, binuhat ni Jifa ang ninuno at naglakad patungo sa pangunahing bulwagan, at malakas na sinabi, mula ngayon, isasara na ng aking pamilyang Ji ang bundok. Sabihin sa mga anak ng lahat ng mga sanga sa gilid na walang sinuman ang pinapayagang maging kaaway ni Yang Yio. Ang mga lalabag sa mga alituntunin ay matatanggal sa pamilya. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jifa sa buong maliit na banal na kaharian ng pamilya Ji. Simula noon, sa nakalipas na 100,000 taon, ang pamilyang Ji ng 10 sinaunang Diyos ay ganap na nawala sa entablado ng mga nangungunang puwersa sa banal na mundo, isinara ang bundok at nagsanay sa pag-iisa. Dahil nasugatan ang ninuno, natural na hayaan ang ibang puwersa na samantalahin ang sitwasyon. Kabanata 2923 Paghahanda sa pagpasok sa kaharian ng mga Diyos. Sa mapalad na ulap sa itaas ng siyam na langit, sinabi ni Yang Yio sa Diyosa ng mga kulay. Goddess, humanap ka ng mapupuntahan. I need to heal my wounds. Sabi ni Yang Yio habang sinusubukang pigilan ang dugo sa kanyang katawan. Teka lang, babalikan kita. Ikanaway ng Goddess of Colors ang kanyang kamay at bumukas ang space door, pinapasok sina Yang Yio at Jizexia. Makalipas ang mga 3 paghinga, sa susunod na sandali ay direktang lumitaw sila sa Cloud Gate Divine Realm. Pumunta ka at gamutin mo ang iyong mga sugat. Inihagis ng Goddess of Colors si Yang Yio sa harap ng bulwagan ng ikasyam na palapag. Nang dalhin niya ito, sinabi niya, para sa iyo ito. Nakipaglaban ka sa unang palapag ng Hidaw, na itinuturing na medyo matapang, ngunit isa pa ang kailangan kong sabihin. Kung tanga ka sa hinaharap, huwag mong hawakan si Hidaw bago mo panilinang hanggang sa ikalimang antas ng Tiandaw o Hidaw. Kung hawakan mo ang lakas ng bagay na ito, si Hidaw ay pareho mong hawakan ang bagay na ito. Ang hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, binato niya si Yang Yio ng bote ng tableta at umalis nang hindi lumilingon. Salamat, binibini, yumuko si Yang Yian sa lugar kung saan nawala ang Diyosa ng kulay. Alam niyang kapag hindi nagpakita ang malaking lalaki na ito sa pagkakataong ito, baka mapatay na talaga siya ng ninuno ng pamilya Ji. Siyempre, maaari siyang magtago sa Chen Kun Pot, ngunit ang paggawa nito ay maglalantad sa Chen Kun Pot, na magiging mas mapanganib para sa kanya, at ang susi ay hindi niya mailigtas ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ang pasasalamat na ito ay taos-puso. No need to thank me, just don't bother me in the future. Nakita ng babaeng ito na magulo ka. Ang alingaw-ngaw ng Diyosa ng kulay ay nagmula sa langit. Junior brother. Yumuko din si Jizexia at tinanong si Yang Yian tungkol sa Goddess of Color. Hindi niya nakita kailanman. Ahem, tulungan mo muna ako sa hall para magpagaling. Siya ang Diyosa ng kulay. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Habang nag-uusap ang dalawa, pumasok sila sa bulwagan ng ikasyam na palapag ng Chenkun Temple, at sinimulang gamutin ni Yang Yian ang kanyang mga sugat. Mabilis na lumipad ang oras sa paglilinang. Wala pang 500 taon bago ang pagbubukas ng God's Domain. Makalipas ang mahigit 400 taon, idinilat ni Yang Yian ang kanyang mga mata at ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. At medyo umunlad din ang kanyang cultivation, umabot sa ikatlong antas ng pagiging perpekto sa mga patakaran ng Heavenly Dao. Ang susunod na hakbang ay ang ika-4 na antas ng Heavenly Dao, na malapit lang. Ang pagpapabuti ng paglilinang ay may kaugnayan din sa labanan sa ninuno ng pamilyang Ji. Ang tunggalian sa pagitan ng malakas ay mismong isang mahusay na pagsubok, at ang susi ay kung maaari kang humawak. Kung kumapit ka, siguradong may mapapala ka. Ang tunggalian sa malalakas ay maaaring magparamdam sa iyo ng kapangyarihan ng kabilang partido na Dao at mapabuti ang iyong sarili sa ilalim ng pang-aapi. Ang susi ay maraming tao ang hindi makahawak sa kamay ng malalakas at pinapatay. Siya ay maswerte. Makatuwiran na ang kanyang mga pinsala ay hindi gumagaling ng ganoon kabilis, at ang kanyang paglilinang ay hindi bumuti. Salamat sa magic pill na ibinigay ng Goddess of Color, hindi ko alam kung anong klaseng hilang magic pill iyon. Anyway, matapos itong kunin at pinuhin, gumaling na lahat ang kanyang mga sugat at bumuti na rin ang kanyang paglilinang. Lalong naguguluhan si Yang Yio tungkol sa Big Boss, ang Goddess of Color. Hindi ko alam kung naka-recover na ba ang lakas niya. Ang alam ko lang ay kayang durugan ng Big Boss na ito ang ninuno ng pamilya Ji sa isang galaw. Kaya kahit na ang kanyang lakas ay hindi pa nakakabawi sa rurok, siya ay dapat na isang mataas na antas sa antas ng Hidaw. Noong una, sinisikap ni Yang Yian na itago ang pagkakaroon ng Goddess of Colors, na hindi pinapalim sa sinuman ang tungkol sa kanyang pag-iral. Siyempre, ito ang kanyang intensyon, ngunit pagkatapos ng paglalakbay sa pamilyang Ji, nasira siya. Ito ay tinataya na alam ng buong God Realm na may makapangyarihang amo sa likod niya. Ito ay isang magandang bagay na sabihin, ngunit ang mga pangunahing puwersa sa God Realm ay kailangang muling suriin ang kanilang pangunawa sa kanya at hindi madaling pukawin siya. Gising ka na.
Dumating ang mga salita ng nakababatang kapatid na si Ji Zixia. Lumingon si Yang Yian at nakitang nasa isang sulok ng bulwagan ng junior sister. Senior sister, nasa hall ka na ba? Medyo naantig si Yang Yian. Tumanggo si Ji Zixia. Sinamahan niya si Yang Yian sa bulwagan ng higit sa 400 taon habang gumaling ito mula sa kanyang mga pinsala. Sa mga mata ni Yang, naging maamo ang junior sister na medyo hindi sanay. Ngunit naiintindihan din niya ang ugali ng kanyang maliit na anak na babae. Sa ilang lawak. Matapos ang insidenteng ito, nabasag ang huling layer ng window paper sa pagitan ng dalawa. At napagtanto din niya na sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya kayang bitawan ang junior sister. Kaugnay nito, palagi siyang nasa puso ng junior sister. Natural na sa dalawa ang magkasama. Pagkatapos, natural na nangyari sa bulwagan ang ilang hindi masabi na mga bagay. Makalipas ang 10 araw ay lumabas na silang dalawa sa hall. Pagkatapos ay nagpadala si Yang Yiu ng mensahe para ipatawag pabalik ang matanda. Bibigyan niya ng katayuan ng nakababatang kapatid na babae at gagawa ng malaking kaguluhan. Ngunit tumanggi si Ji Zixia. Sa kanyang mga salita, lahat sila ay mga Diyos, at hindi na kailangan ng makamundong kapangyarihan. Nakuha na niya ang mahalagang puso, na sapat na para sa kanyang buhay. Hinahanap pa ng matanda at ng asawa ng amo ang kinaroroonan ng asawa ng dalawang amo, kaya huwag mo silang istorbohin. Ang panganay at pangalawang kapatid ay nagsasanay din sa labas, kaya hindi na kailangang ipatawag sila. Iginalang ni Yang Yiu ang kanyang pinili at hindi gumawa ng malaking kaguluhan, ngunit kailangan pa rin niyang gawin ang dapat niyang gawin. Dinala niya ang nakababatang kapatid na babae at si Yu Linglong upang makipagkita sa iba at natapos ang isang seremonya na sinaksihan ng kanilang mga magulang. Mula noon, itinuring silang mga miyembro ng pamilya Yang. Ang pagkakakilanlan ni Ji Zixia at Yu Linglong ay inihayag din sa Yunmen Divine Realm. Siyempre, mayroong isang malaking simbolo na pinagkasunduan ng lahat ng mga tao sa buong Yunmen Divine Realm. May isang nayon na tinatawag na Yangja Village sa Yunmen Divine Realm. Alam ng lahat na ang maaaring manirahan sa nayon ay ang pamilya ng Diyos. Ang katayuan ng mga kababaihan sa nayon ay natural na hindi alam. Maging ang ibang tao ay mga taong may katayuan at background, tulad ng mga anak ni Yang Yiu at iba pa. Anyway, sa hinaharap, walang sinuman sa Yunmen Divine Realm ang magchichismos tungkol sa mababang paglilinang ng mga taong Yunmen na umakyat mula sa Fairyland. Lahat ng tao sa Yangja Village ay may iginagalang na katayuan. Hindi sila magkakamali. Hindi nagtagal ay dumating ang oras sa oras na binuksan ang domain ng mga Diyos. Sa puntong ito, bumalik si Xuantong mula sa Daocheng. Nakilala ni Yang Yiu si Xuantong sa ika-9 na palapag ng Chenkun Temple. Ang lahat ng mga tao sa Yunmen Tiandao Realm ay nagtipon sa ika-9 na palapag ng Chenkun Temple ngayon, at ngayon ay ang araw para pumunta sa God's Domain. Gustong dalhin ni Yang Yiu ang ilang tao sa God's Domain para sa pagsasanay. Siyempre, hindi ito lahat, at ang ilang mga tao ay dapat iwanang magbabantay sa bahay. Diyos ko, ang mga pangunahing puwersa ng Avenue Hall ay handang pumasok sa God's Domain ngayon. Kasama rin sa kanila ang Yunmen Divine Realm ko sa pagkakataong ito. Sasama ba tayo? Iniulat ni Xuantong. Ayon sa orihinal na plano, ayon sa sinabi ng Master, ang balita mula sa Rabbit Lord, na pumunta sa God's Domain at hinahayaan siyang pumunta sa Human Emperor daw upang hanapin si Foxy, natural na makapasok siya sa God's Domain. Ngunit ngayon na pinayagan na niya ang Yunmen Divine Realm na makapasok sa Avenue Hall, ito ay katumbas ng pagtayo sa hanay ng mga nangungunang puwersa sa God Realm, kaya natural na hindi na kailangang dumaan sa mga ligaw na paraan upang mahanap ang Foxy Human Emperor. Dahil ang Avenue Hall ang mainstream at kumokontrol sa usapin ng pagpasok sa God's Domain. Ang iba pang mga pangunahing puwersa na mas mababa kaysa sa Avenue Hall ay itinuturing na pangalawang baitang. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi pa rin ni Yang Yiu, mas mabuting pumunta sa Human Emperor Island. Kung maaari, isama mo ang lahat mula sa Human Yellow Island. Mayroon bang malinaw na lugar para makapasok sa God's Domain? Oo, ito ay nasa Dao City. Ang Avenue Hall ng lahat ng henerasyon ay nagtatag ng isang gate ng kalawakan na direktang pumapasok sa God's Domain. Kapag naabot na ang oras para sa pagbubukas ng God's Domain, maaari kang direktang pumasok sa God's Domain sa pamamagitan ng Space Portal. Sagot ni Xuantong. Tumanggo si Yang Yian at sinabing, kung ganoon, bumalik ka muna at maghanda. Pupunta ako sa Renhuang Island at pagkatapos ay magkikita sa Daocheng. Siya ay puno ng mga inaasahan para sa pagpunta sa God's Domain. Pagkatapos ng lahat, dinala ni Lord Rabbit ang Little Phoenix at Dower sa God's Domain, at namiss niya ang Little Phoenix at ang iba pa. Kabanata 2924, ang 7 bituin na kagalang-galang sa ilalim ng trono ng emperador ng tao. Pagkaalis ni Xuantong, tumingin si Yang Yiu sa bulwagan. Sa sandaling ito, lahat ng 17 Heavenly Dao Level Masters ay naruroon sa bulwagan. Naroon ang Shenmu Patriarch at ang mag-asawang Hong Lian, gayon din si Shi Gandang, na itinuturing na angkan ng Dao Palace sa Eternal God Realm. Sumunod ay Xiong Yutian, Xiong Huan,
ang mag-ama, ang second Palace Master at ang third Palace Master Chanhei, at ang Monkey. Tapos doon ay ang apat na Panginoon ng Eternal God Realms Desolate Sea, ang Black Turtle, ang Beiyu, ang Aoqing at Aoyun Brothers. Pagkatapos noon ay sina Medusa, Granny Sun Fox, Yu Linglong, Guan Xingang, at ang mag-asawang Yin Yang King Kong, na nagdagdag ng hanggang 17 Heavenly Dao Realm Rule Level Masters. Siyempre, naroon din ang misteryosong Goddess of Colors, na hindi naroroon. Kung si Zuantong at Goddess of Colors ay bibilangan, mayroon na ngayong 19 na malalakas na lalaki sa Cloud Gate God Realm, hindi, kung si Yang Yiyu mismo, ito ay ang 23s. Para naman kay Master at sa iba pa, hindi sila binilang ni Yang Yiyu. Tungkol naman sa pakikipaglaban at pakikipagsapalaran, si Yang ay naging makasarili pa rin at ayaw niyang makipagsapalaran ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa mga taong ito, ang mga nakaabot sa Heavenly Dao Rule ay kinabibilangan ni Xuantong, ang matandang ninuno ni Shenmo, at ang magkapatid na Aoqing at Aoyun, na umabot sa pangatlo. Antas ng Heavenly Dao Rule. Xiong Yutian, Xiong Huan, Xuanggui, Beiyu, at Medusa, na nakarating sa ikalawang antas ng Heavenly Dao Rule. Sina Madam Hong Lian, Lola Xiaoho, Chanhei, Xuantian Monkey, at Shigandang, na nakarating sa unang antas ng Heavenly Dao Rule. Si Yu Linglong ay nasa Heavenly Dao Realm. Pagkatapos bumalik sa pagsasanay sa pag-iisa, nakapasok na siya sa tuktok ng gitnang yugto ng Heavenly Dao. Siyempre, ang ilan sa mga matatanda sa orihinal na mundo ng Chenkun Temple ay nakapasok din sa Heavenly Dao sa paglipas ng mga taon, at naging gitnang kapangyarihan ng Yunmen. Halimbawa, ang matanda ay nasa Heavenly Dao Realm. Bilang para kay Duan Xingang at sa mag-asawang Yin Yang King Kong, sila ang tatlong pinakamalakas na Diyos sa kasalukuyang Yunmen Divine Realm, na lahat ay nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rule. Sa pagkakataong ito, dadalhin ni Yang Yian ang karamihan sa kanila sa domain ng mga Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Yu Linglong at sinabing, nananatili si Yu Linglong sa Yunmen Divine Realm, at ang iba ay susundan ako sa God's domain. Susunod kami sa utos. Terena, alagaan mong mabuti ang bahay. Sige, mag-ingat ka. Nagpaalam si Yang Yian kay Yu Linglong. Alam ni Yu Linglong na mahina ang kanyang cultivation, at walang sinabi si Yang Yian nang hindi niya ito isinama, dahil alam niya na ang Yunmen Divine Realm ay pantay na mahalaga kay Yang Yian. Ang kanyang pamilya ay naroon, at ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay sa kanyang puso. Gayunpaman, mabigat din ang responsibilidad niya na manatili sa Yunmen Divine Realm. Walang mga reklamo. Pagkaalis ko, kung mayroon man, pumunta sa Wumong Valley para hanapin si Goddess Kai. Sinabi ni Yang Yian kay Yu Linglong. Si Goddess Kai ay natural na hindi sasali sa saya. Siya ay nagsasanay sa isang lambak sa Yunmen Divine Realm, na pinangalanan ni Yang Yian na Wumong Valley. Hindi niya masisiguro kung gaano katagal bago siya makabalik mula sa paglalakbay na ito sa God's domain, at hindi rin niya magagarantiya kung ang 33 Heavens Palace ay magdudulot ng gulo pagkatapos niyang umalis na may halos lahat ng kapangyarihan ng Yunmen Divine Realm. Kaya mas magaan ang pakiramdam niya kung mananatili si Goddess Kai sa Yunmen Divine Realm. Naiintindihan ko. Tapos aalis na ako. Sige, mag-ingat ka. Nagpaalam ang dalawa, at pinangunahan ni Yang Yiyu ang 17 malalakas na lalaki palabas ng Yunmen Divine Realm at dumiretso sa Renhuang Island. Nanatili siya sa Yunmen Divine Realm noong nakaraang taon, at nagpaalam sa iba. Siya nagbigay din ng mga tagubilin sa kanyang mga disipulo at mga anak, at direktang umalis sa Yunmen Divine Realm. Pagkaalis niya, sa isang hindi pinangalanang lambak sa Yunmen Divine Realm, ang Goddess of Wealth ay tumingin sa langit at sinabi sa sarili, ang Realm of the Gods ay hindi magandang lugar. Sana ay makabalik ka ng buhay. Natural na hindi alam ni Yang Yiyu na binibigyang pansin siya ng Goddess of Wealth. Sa oras na ito, pinangunahan niya ang 17 malalakas na lalaki sa space portal at lumitaw sa itaas ng Renhuang Road. Pagkatapos ay malakas niyang sinabi, pumupunta si Junior Yang Yian upang bisitahin ang Foxy Divine Emperor. Nagpapasalamat pa rin siya kay Foxy Divine Emperor. Noong una siyang dumating sa God Realm, siya ay hinabol ng mga tao ng 33 Heavens Palace. Si Foxy Divine Emperor ang nagpadala ng kanyang subordinate Space God King na si Gio para iligtas siya at ipinahiram sa kanya ang mapa ng Bagua para iligtas ang kanyang buhay. Bagamat kalaunan ay ibinalik niya ang mapa ng Bagua kay Foxy Divine Emperor, ang pabor na ito ay dapat tandaan. At kalaunan ay nalaman niya na ang henerasyon ng Foxy Divine Emperor ay itinuturing na isang lumilipad na angkan ng Diyos pagkatapos ng mga sinaunang Diyos, ngunit bago ang modernong umakyat na angkan, na itinuturing na isang medieval na angkan ng mga Diyos. At si Foxy Divine Emperor ang pinuno ng mga Diyos noong medieval na panahon. Tanging sa ganitong paraan siya ay matatawag na emperador ng tao. At si Chenkun Divine Venerable ay may biyaya na gabayan siya sa kanyang cultivation, kaya tinulungan siya ni Foxy Divine Emperor. Bilang karagdagan, ang pangalan ni Foxy ay talagang sikat sa Earth, at naramdaman ni Yang Yian na napakalapit sa kanya. Tinanong din niya si Foxy kung nakapunta na siya sa Earth, at ang sagot niya ay lumipad siya sa mga Diyos.
Sa madaling salita, ang orihinal na katawan ng Foxy Divine Emperor ay wala pa roon, ngunit ang kanyang avatar ay naglakbay sa Earth, kaya siya ay talagang maituturing na isang ninuno. Ito rin ang naging dahilan kung bakit siya naging malapit sa kanya. Ayon sa sinabi ni Xuantong sa kanya, ang kapangyarihan ng Renhuang Island na kinakatawan ni Foxy ay isa ring dominanteng kapangyarihan, hindi mas mahina kaysa sa alinmang puwersa sa Avenue Palace. Gayunpaman, ang Renhuang Island ay hindi lumahok sa Avenue Palace o sa madaling salita, hindi ito nakikipagkompetensya sa God Realm, at mayroon itong sariling sistema. Ang kapangyarihan nito ay hindi maliit. Ngunit ito ay low-key. Mula noong huling panahon, kinatawan ng Foxy Divine Emperor ang Ascension Group 1 sa pakikipaglaban sa 33 langit na palasyo ng Celestial Clan. Matapos siyang magpakita, ang responsibilidad na ito ay nahulog sa kanya. Ito rin ang naging kapalaran niya. Sino ang gumawa sa kanya na inapo ng Chen Kun Divine Lord? Gayunpaman, inalagaan pa rin siya ng Renhuang Island at siya rin ang kinatawan na puwersa na kinikilala ng Ascension Group 1 sa modernong panahon. Sa kabaligtaran, kahit na si Yang Yiu ay inapo ng Chen Kun Divine Lord, hindi siya nakakuha ng suporta ng Ascension Clan Forces. Sa ngayon, ang lahat ng puwersa ng Ascension Clan ay nasa ilalim ng upuan ng Foxy Divine Emperor ng Renhuang Island. Speaking of this, hindi niya kasalanan. Pagkatapos ng lahat, mula nang lumitaw si Yang Yiu, siya ay itinuturing na isang buhay na target ng 33 langit na palasyo ng Celestial Clan. Ang sino mang lalapit kay Yang Yiu ay kailangang tiisin ang presyon ng 33 makalangit na palasyo. Kaya't si Yang Yiu, ang inapo ng Chen Kun Divine Lord, ang kinatawan ng Ascension Clan, ay mayroon lamang direktang linya ng mundo ng Chen Kun Divine Palace. Sa bagay na ito, walang pakialam si Yang Yiu. Nakikita niya na talagang isang magandang pagpipilian para sa iba pang puwersa ng Ascension Clan na palibutan si Foxy Divine Emperor. Ayon sa pagsasaayos ni Lord Rabbit, dapat na sundin ni Yang Yiu ang puwersa ng Emperor Human Island sa domain ng mga Diyos sa paglalakbay na ito sa templo ng mga Diyos. Gayunpaman, nagtagumpay siya sa hamon sa Dao Palace at direktang bumalik sa Dao City. Sa ganitong paraan, maaari siyang maging lehitimong pinuno ng malaking puwersa upang makapasok sa domain ng mga Diyos. Marahil ay hindi ito naisip ni Lord Rabbit. Ang puwersa ng Emperor Human Island ay pumasok sa Temple of the Gods sa paraang parang paglusot. Bagamat makapasok sila sa Domain of the Gods, hindi sila pumasok sa pangunahing gate. Maaaring may iba pang mga channel na hindi presentable. Sa kasong ito, naisip ni Yang Yiu na dahil may karapatan siyang magsalita, isasama niya ang mga tao sa Emperor Human Island. Hindi dapat kalimutan ng isang tao ang kanyang pinagmulan, tama ba? Tumayo siya sa labas ng Emperor Human Island at humingi ng audience. Umalangaw-ngaw sa langit ang malakas niyang boses. Sa sumunod na sandali, may sumagot. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isla at pumunta kay Yang Yiu at nagsabi, "Ako ang Emperador Tianxu, at ikinararangal kung makilala ka." Tiningnan ni Yang Yiu ang matanda at nalaman mula kay Xuantong na mayroong 7 dakilang master sa ilalim ng Emperor Foxy, at sila ay pinangalanan sa Big Dipper, at sila ay tinawag na 7-star master sa ilalim ng Emperor. Lahat sila ay top-notch masters. Ngayong araw ay nakilala ko na rin sila. Kabanata 2925 nagtipon ang mga pangunahing puwersa. Tinawag ng taong dumating ang kanyang sarili na Tianxu. Alam ni Yang Yiu na siya ang pinuno ng 7 stars. Malinaw, ang kanyang paglilinang at katayuan ay dapat na ang unang tao sa ilalim ng trono ng Human Emperor. Ang 7 sa kanila ay ang 7 dakilang kagalang-galang, Tianxu, Tianji, Tianquan, Yuheng, Kaiyang, at Yaoguang. Sa mga mata ni Yang Yiu, ang kagalang-galang na Tianxu ay walang aura. Halata namang napaka-introvert niya. Kung hindi mo siya kakausapin, hindi mo masasabi kung anong antas ng paglilinang ang naabot niya. Siyempre hindi siya kakausapin na napakasungit. Ngunit sa palagay ko ang 7 bituin sa ilalim ng trono ng Human Emperor ay dapat na umabot sa antas ng mga patakaran ng langit na Dao. Kagalang-galang Tianxu, hindi mo kailangang maging magalang. Ang dati kong intensyon ay makita ang Human Emperor. Siguro kung nandito ang Human Emperor. Direktang nagsalita si Yang Yiu nang walang anumang kalokohan. Sumagot ang kagalang-galang na Tianxu, wala si Lord Renhuang sa isla, ngunit nag-iwan na siya ng mensahe para sa Diyos. Oh, iniisip ko kung ano ito. Hindi nagulat si Yang Yian na wala si Foxy sa Renhuang Island. Si Foxy ay isang makapangyarihang tao na kasuwato ng tao. Siya ay mailap at normal para sa kanya na wala sa Renhuang Island. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matagal nang nag-iwan sa kanya ng mensahe si Foxy. Tila alam na niya na darating siya, at inaabangan niya ang kanyang sasabihin. Sinabi ni Tianxu, sinabi ni Lord Renhuang na ang Diyos ng God Realm ay maaaring gumawa ng sarili niyang pagsasaayos para sa paglalakbay na ito. Hindi niya kailangang pakialaman ng Renhuang Island at iba't ibang pagkakataon. Depende ito sa kalooban ng Diyos. Naunawaan ni Yang Yian na ang ibig sabihin ni Foxy ay ayaw niyang makilahok ang mga tao ng Renhuang Island sa Great Dao Hall, o ayaw niyang magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan sa mga nangungunang puwersa sa God Realm.
Ang mga tao ng Renhuang Island ay kikilos ng nakapag-iisa. Sa kasong ito, hindi ito pinilit ni Yang Yian, at tumango at nagsabi, sa kasong ito, magkita tayo sa God Realm. Salamat sa iyong pag-unawa, Diyos, pasasalamat ni Tianxiu sa kanya. Pagkatapos, pinamunuan ni Yang Yiu ang kanyang mga tauhan patungo sa Daocheng at pumasok sa Avenue Hall. Pagdating sa bulwagan, nakita niyang 2 o 300 tao na sa buong Avenue Hall. Lahat sila ay makapangyarihang tao ng Heavenly Dao Rules. Siyempre, karamihan sa kanila ay nasa una o ikalawang antas ng Heavenly Dao Rules. Ngunit mayroon ding ilan sa ika-4 at ika-5 antas ng Heavenly Dao. Ngayon, ang Avenue Hall ay masasabing nagtipon ng mga nangungunang powerhouse ng lahat ng mga Diyos sa buong God Realm. Tila ang mga nangungunang pinuno ay lumabas ng buong lakas. Gayunpaman, ang tanging bagay na nawawala ay ang mga tao ng pamilya Ji. Maging ang magkapatid na si Ji Yuanling na namamahala sa Avenue Hall ay wala kahit saan. Tinanong ni Yang Yiu si Xuantong at nalaman na inihayag ng pamilya Ji ang pagsasara ng bundok. Ngumiti siya at hindi pinansin. Kitang-kita na ang ninuno ng pamilya Ji ay malubhang nasugatan ng Diyosa ng kulay. Pagkatapos niyang patayin ang libu-libong mga disipulo ng pamilya Ji, ang pamilya Ji ay malubhang nasugatan at kailangang magpagaling para mapanatili ang kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang panganib ng pagpasok sa God's Domain ay maliwanag, at tama ang diskarte ng pamilya Ji. Siya, ang nagpasimula, ay walang pakiramdam tungkol dito. Sa orihinal, maganda ang impresyon niya sa pamilya Ji dahil sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit sa kasamaang palad, ang pamilyang Ji ay talagang nakatutok sa kanyang maliit na mundo, at nagkamali sila ng kalkulasyon. Noong nakaraang pagkakataon, hindi pinatay ang pamilya Ji dahil sa pakiusap ng junior sister. Bilang karagdagan dito, dumating na ang lahat ng iba pang puwersa. Halimbawa, ang mortal na kaaway na 33 Heavens Palace. Gayunpaman, matapos niyang patayin ang isang pang-4 na antas na Heavenly Dao Rule na si He Yuan sa 33 Heavens Palace noong nakaraang pagkakataon, hindi niya inaasahan na ang pinuno sa pagkakataong ito ay pang-4 na antas ng Heavenly Dao Rule. Noong una, naisip niya na walang malalakas na tao sa 33 Heavens Palace, ngunit hindi niya inaasahan na mayroong pang-4 na antas na strongman na nagpatingin sa kanya ng may mga bagong mata. Kaugnay nito, alam ni Yang Yiu na minamaliit pa rin niya ang 33 Heavens Palace, at maging ang iba pang malalaking puwersa. Halimbawa, mayroon talagang 5th level Heavenly Dao sa Ghost and God Realm, at ang iba pang Heavenly Daos ay mayroon ding cultivation level na hindi bababa sa ika-4 at ika-3 antas, na nagdaragdag ng higit sa 10 hanggang 20. Naroon din ang Julie Clan, ngunit ito ay pinangunahan ng Young Master ng Julie Clan, si Julie Xuanyang. Ang batang ito ay isang 5th level Heavenly Dao, at halos ika-4 na antas ang mga tagasunod sa paligid niya, at mayroon pang ang 2 5th level na Heavenly Dao Rule na umiiral. Sa lahat ng puwersa, ang Tribong Julie ay walang alinlangan na una, kahit na sa dami ng malalakas na lalaki o lakas. Nang pumasok si Yang Yiu sa Avenue Hall, naramdaman niya ang hindi magiliw na hitsura ni Julie Xuanyang. Ang kanyang tugon ay isang roll ng kanyang mga mata. Ang mga pinuno ng iba pang puwersa ay lumitaw lahat sa sitwasyon ng ika-5 antas ng Heavenly Dao na namumuno sa koponan. Tiningnan ni Yang Yiu ang mga taong ito, at talagang solemn na ang kanyang puso. Alam niyang minamaliit pa rin niya ang mga nangungunang puwersang ito. Sa God Realm, alam niya na ang mga malalakas na lalaking ito na lumitaw sa Avenue Hall ngayon ay tiyak na hindi lahat ng puwersa. Kaya mayroon pa bang mas makapangyarihang pag-iral sa kani-kanilang mga pugad? Akala ni Yang Yiu meron. Halimbawa, ang ninuno ng pamilya Ji ay isang hidaw. Pagkatapos ay dapat mayroong hidaw sa iba pang mga puwersa, at depende ito sa kung gaano sila kalakas. Anyway, alam niyang mag-ingat sa mga puwersang ito. Sa ibabaw, nasaktan niya ang 33 langit na palasyo at ang Ghost God Realm, at ngayon ay kailangan niyang idagdag ang Tribong Julie. Kung magkakaisa ang 3 pamilyang ito, mahihirapan talaga itong harapin. Bago siya dumating, naisip niya na sa pagkakataong ito ay dinala niya ang halos lahat ng malalakas na lalaki sa Cloud Gate Divine Realm, na lahat ay nasa Heavenly Dao Rule level, na napakalakas na. Sino ang makakaalam na pagkatapos na makapasok sa Dao Palace at gumawa ng paghahambing, makikita nila na ang kapangyarihan ng Yunmen Divine Realm ay maaari lamang ituring na middle level. Ito ay nagparamdam sa kanya ng bahagyang panlulumo. Sa kabutihang palad, mayroong 3 mahusay na Vajrats sa kanyang koponan, at hindi siya nasa likod sa mga nangungunang powerhouse. Nang pumasok siya kasama ang isang grupo ng mga powerhouse mula sa Cloud Gate Divine Realm, maraming mga mata ang bumaling sa kanya. Hindi inaasahan ng maraming puwersa na magkakaroon ng napakaraming powerhouse ng Heavenly Dao sa Cloud Gate Divine Realm na pinamumunuan ni Yang Yiu, at labis din silang nagulat. Ang ilan ay natakot, at ang ilan ay napupuot. Halimbawa, isa sa kanila ang pinuno ng 33 palasyo. Dahil nakita ng mga tao ng 33 Heavenly Palaces na ang 3 Heavenly Dao Level 5 powerhouses sa likod ni Yang Yiu ay talagang ang 3 Vajra ng Tiansheng Temple ng kanilang 33 Heavenly Palaces, sina Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang. Sa oras na iyon, pumunta silang 3 upang patayin si Yang Yiu sa ilalim ng utos ng emperador, ngunit hindi na sila bumalik.
Akala nila pinatay sila ni Yang Yio. Anyway, matagal na silang nawalan ng balita. Sino ang nakakaalam na ang pagpupulong ngayon ay agad na magpapaliwanag na ang tatlong Vajra ay sumuko kay Yang Yio. Yin Yang Vajra, Duan Vajra. Ikaw, sumuko ka kay Yang Yio. Ang pinuno ng 33 langit na palasyo ay nagtanong ng may dilat na mga mata, na may mukhang hindi makapaniwala. Si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay napahiya din, ngunit wala silang magagawa. Ang kanilang buhay at kamatayan ay kontrolado ni Yang Yio. Kung sumuko sila, matagal na silang nawala sa mundo. Tayo rin ay walang magawa. Ngayon ang ating Panginoon ay si Yang Yio. Old ye, long time no see. Sumagot si Duan Xingang sa ngalan ng tatlo. Pagkatapos nito, bumulong si Duan Xingang kay Yang Yio. Ang Panginoon ay si Ye Hanbing, isang tao mula sa Tiansheng Temple, ngunit hindi siya nakatira sa Tiansheng Temple. Siya ay tapat sa paghahanap sa tao at paglalakbay sa labas. Bagamat siya ay may ika-4 na antas ng mga panuntunan ng Tiandao, siya ay nagsasanay ng Hanbing Dao at may malalim na kakayahan. Kung hindi niya madaling gamitin ang kanyang nasasakupan na si Donnie Bing Dare. Siya. Kabanata 2926, Twilight of the Gods Battlefield. Tumango si Yang Yian matapos makinig sa paliwanag ni Duan Xingang, at naintindihan niya ito. Casual niyang tinanong, ilang makapangyarihang tao mula sa 33 Heavens Palace ang naglalakbay at nagsasanay ng Taoismo. Hindi marami, ngunit hindi kakaunti. Mayroong higit sa 30 tao sa labas. Lahat sila ay naghahanap ng Taoismo. Mukhang pinabalik sila ng Supreme Emperor sa pagkakataong ito. Paliwanag ni Duan Xingang. Sa oras na ito, naisip ni Ye Hanbing ang sinabi ni Duan Xingang, ngunit naintindihan din niya ang sinabi ni Duan Xingang. Itinuro ni Duan Xingang ang master na sapat na upang ipaliwanag ang problema. Malinaw na ang tatlong tao ay tinawag na Panginoon si Yang Yian, ibig sabihin ay nasa kamay ni Yang Yian ang buhay at kamatayan. Hindi nakakagulat na si Yang Yian ay napakatuso. Sa ganitong paraan, magiging magkaaway na tayo mula ngayon. Ang tatlong Vajra ang bahala sa kanilang sarili, pagkasabi ni Ye Hanbing nito, tumalikod siya at hindi na nagsalita. Naging kakaiba ang kapaligiran sa field sa mga oras na ito. Siyempre, ang kakaiba ay ang tatlong Vajra ng 33 Heavens Palace talaga ang naging upuan ni Yang Yian. Nagdulot din ito ng labis na pagkadikomportable sa mga tao ng 33 Heavens Palace. Para kay Duan Xingang at sa dalawa pa, hindi sila nahiya, pagkatapos ng lahat sila ay mga nilalang sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng langit na Dao, at hindi nila kailangang pakialaman ang mga opinyon ng ibang tao. Nandito na lahat ang mga Diyos, buksan ba natin ang Space Channel at papasok sa God's Domain. Bagamat si Zuantong ang master ng Avenue Hall, siya ay hinirang ni Yang Yio, kaya natural na kailangan niyang tanungin ang opinyon ni Yang Yio. Ikaw ang master ng Avenue Hall, para makapagdesisyon ka sa mga ganyang bagay, huwag kang mag-alala sa akin. Sabi ni Yang Yio. Zuan. Tumango si Tong pagkatapos ay tumingin sa paligid ng bulwagan at sinabing, dahil nandito ang lahat, buksan natin ang space portal at pumasok sa God's Domain. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Walang tumutol sa hall. Kaya't si Zuantong ay may isang banal na tableta sa kanyang kamay, na sumasagisag sa pagkakakilanlan ng master ng Avenue Hall, at direkta niyang isinaaktibo ang banal na tableta sa Avenue Hall. Boom! Sa isang dagandong, ang banal na tableta sa kamay ni Zuantong ay lumipad sa tuktok ng bulwagan. Sa susunod na sandali, ang mga ulap at ambon ay gumulong sa kalangitan sa itaas ng lahat, at ang banal na liwanag ay biglang lumitaw. Isang puyaw ng tubig ng banal na liwanag ang lumitaw. Binuksan na ang space portal. Sa mga mata ni Yang Yian, ang space portal na ito ay iba sa ordinaryo. May mga sinaunang inscription, at ito ay napakasalimuot, at ang aura ay napakatatag din. Naisip niya sa kanyang sarili na ang naturang space portal ay hindi kayang itayo ng isang tao. Ito ay karapat-dapat na maging Avenue Hall. Ang malaking space portal na ito ay walang alinlangan na itinayo ng pinakamaagang pangkat ng makapangyarihang mga Diyos sa Avenue Hall. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan at benepisyo ng Avenue Hall. Bukod sa iba pang bagay, ang pagbubuo ng space portal na ito lamang ay makakapagtipid ng maraming problema at oras para sa lahat ng puwersa sa Avenue Hall. Kung ang ibang puwersa ay gustong pumasok sa God's Domain, kahit na ang portal sa God's Domain ay binuksan, hindi ito ganoon kadaling makapasok. Gayunpaman, ang space portal na ito na itinayo sa Avenue Hall at direktang humahantong sa God's Domain ay maaaring direktang ipasok, at ito ay direktang lumilitaw sa God's Domain, na nakakatipid ng maraming problema. Bukas na bukas ang portal, ngunit ang mga tao ng Tribong Julie, na pinamumunuan ni Julie Xuanyang, ay direktang lumipad at naunang pumasok sa portal, at nawala sa isang kisap mata. Pagkatapos ang 33 langit na palasyo at ang 4 na panlabas na puwersa ay sunod-sunod na pumasok. Sa wakas, ang Yunmen Divine Realm ay naiwan sa field. Sinabi ni Yang Yian, "Tara na." Sunod-sunod na humakbang ang lahat sa space portal. Hindi nagtagal ay binuksan ni Yang Yio ang kanyang mga mata at nagpakita sa isang teleportation altar.
Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya na ang lahat ng iba pang puwersa ay nawala, at mayroon lamang mga tao mula sa Cloud Gate Divine Realm sa paligid niya. Gayunpaman, ang kanyang nakita ay isang daigdig na dilaw sa lupa, walang hangganan, at ang langit ay parang takip silim, walang araw. Nang huling lumitaw si Xuantong, nagtanong si Yang Yiyo, sabihin sa lahat ang tungkol sa God's Realm. Matapos maging master ng Avenue Hall si Xuantong, naniniwala akong gagawin niya ang kanyang takdang aralin sa God's Realm kahit hindi niya ito ipaliwanag. Tamang-tama, sumagot si Xuantong, pag-uulat sa Diyos, ang Realm of the Gods ay tinatawag ding Twilight of the Gods. Ito ang sinaunang larangan ng digmaan kung saan nakipaglaban ang iba't ibang grupo ng mga Diyos sa panahon ng paglikha. Masasabi rin itong sementeryo ng mga Diyos. Nabalitaan na ang lahat ng mga Diyos ng isang buong panahon ay namatay dito, at kabilang sa kanila, ang mga makapangyarihan na nakamit ang Dao, at maging ang mga maalamat na santo ng Hanyuan Holy Dao, ay bumagsak dito. Ang dakilang larangan ng digmaan ng mga Diyos ng lahat ng lahi, pagkatapos ng kanilang kamatayan, ang kanilang dugo, kakanyahan, at kaluluwa ay hindi naglaho, ngunit ganap na isinama sa mga bundok, ilog, at maging sa hangin dito. Kaya naman ang bawat puno, damo, at buhay na bagay dito ay nag-mutate at naging iba. Pagkatapos ng mutation, ang mga hayop at ibon ay nakamit ang walang kapantay na kapangyarihang labanan na maihahambing sa mga banal na hayop. Maging ang mga ordinaryong magic na gamot ay naging pinakamataas na kayamanan. Mayroong mga kayamanan sa lahat ng dako dito, ngunit kaugnay nito, may mga mapanganib na lugar sa lahat ng dako. Kahit na ang isang makapangyarihang nakamit ang Dao ay maaaring mahulog kung siya ay pumasok dito. At ang pinaka-nakakatakot dito ay ang mutated Shira, ang tunay na takot. Shira. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na pigilan si Xuantong. Tumango si Xuantong at sinabing, "Oo, Diyos. Tiningnan ko ang mga klasiko na nakolekta ng palasyo ng Dao. Bagamat kakaunti ang mga tala tungkol sa mga dahilan ng pagbagsak ng mga Diyos sa panahon ng paglikha ng mga Diyos, malinaw na naitala na ito ay isang digmaan sa angkan ng Shira. Ang angkan ng Shira ay hindi isang angkan mula sa kaharian ng Diyos. Ang mga talaan ay nagsasabi na sila ay nasa labas ng The Three. Ang pinakamakapangyarihan at brutal na pagkakatawang tao ng dugo mula sa underworld, ang pagkakatawang tao ng kadiliman, kamatayan, takot, at iba pa. Ay ang mga talaan ng Shira. Sa hindi malamang dahilan, sinalakay ng angkan ng Shira ang God Realm at sumiklab ang isang hindi pa nagagawang digmaan. Ang digmaan sa halaga ng buhay ng mga Diyos ng isang panahon ay nagwakas sa angkan ng Shira na sumalakay sa God Realm. Ang larangan ng digmaan ay nasa God's domain. Dahil ang Shira clan ay ang pagkakatawang tao ng dugo, kahit na ang katawan ng Shira ay nawasak, ang dugo ay maaaring sumalakay sa anumang lugar at magdulot ng malaking takot. Sa kasong ito, ang isang mahusay na santo ay nagsilyado ng ganap na larangan ng digmaan sa kabayaran ng kanyang buhay, kaya nabuo ang God's domain. Pagkatapos noon, ang lugar na ito ay naging isang ipinagbabawal na lugar sa God Realm. Kung wala ang paglilinang ng Heavenly Dao Realm, imposibleng labanan ang dugo ng Shira dito, at hindi ito maaaring maging isang nilalang na binago ng dugo ng Shira. Sa makatuwid, mayroong panuntunan na nangangailangan ng lakas ng Heavenly Dao Realm para makapasok. Siyempre, may mga pagbubukod. Ang ilang mga likas na nilalang ay maaaring pumasok kahit na ang kanilang paglilinang ay mas mababa kaysa sa Heavenly Dao Realm. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay puno ng malaking takot at magagandang pagkakataon. Binago din ng nahulog na dugo ng mga banal ang ilan sa mga espiritual na kayamanan ng langit at lupa dito, na ginawa itong mga banal na kayamanan. Alam na lahat sila ay napakalaking kapalaran. Hindi masama ang pagkakataon. Masasabing narito ang pinakamabilis na lugar para mapabuti ang paglilinang, at malaki ang pagkakataong makalusot sa bottleneck. Pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa mga kayamanan ng langit at lupa, natural na walang kakulangan ng ilang kakaibang pinagpalang lugar, maging ang mahika at supernatural na kapangyarihan ni Jigao, at maging ang mga bagay ng mga santo. Ang Realm of the Gods ay isang lugar ng parehong panganib at pagkakataon. Pagpasok ng ating mga puwersa, lahat sila ay tila nagkakaisa at umuunlad ng sama-sama, ngunit sa katunayan, ang bawat isa ay kumikilos sa kanilang sarili, at kailangan pang mag-ingat laban sa pananambang, pagnakawan at pagpatay ng kanilang sariling mga tao. Bilang karagdagan. Ayon sa pagkakaintindi ng aking mga nasasakupan, ang mga matandang halimaw na iyon mula sa mga pangunahing puwersa ay nakapasok na rin sa Realm of the Gods, ang mga makapangyarihan sa antas ng hidaw. Matagal nang bukas ang Realm of the Gods, at natural na hindi bibitawan ng mga matandang halimaw na iyon ang pagkakataon, kaya dapat tayong mag-ingat, ngunit hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Pagkatapos ng lahat, ang mga makapangyarihan sa antas ng hidaw ay kailangang magligtas ng mukha, at dapat tayong maging maayos kung hindi tayo pupunta sa kailaliman ng Realm of the Gods. Ang mga matandang halimaw na iyon ay maaaring bumalik sa kaibuturan ng Realm of the Gods. Pagkatapos magsalita ni Xuantong, naging solemn na ang mukha ni Yang Yiyo. Hindi niya inaasahan na papasok din ang hidaw mula sa iba't ibang puwersa. Hindi ito magandang bagay para sa kanya. Doon.
ay masyadong maraming mga kaaway at siya ay may upang bantayan laban sa kanila. Ngayon ay hindi pa rin siya sigurado kung makakalaban niya ang antas ng Hidaw. Kabanata 2927 Southern Blood Forest. Para kay Yang Yian, pabayaan ang iba pang malalaking puwersa, ang 33 Heavens Palace, ang Ghost God Dao at ang Ninely Clan ay dapat bantayan. Ang tatlong pamilyang ito ay may sama ng loob. Kung ang pinagsamang Dao ng tatlong pamilyang ito ay papasok sa God's Domain at aatakihin siya, ito ay isang malaking problema. Walang mga panuntunan sa God's Domain. Bagamat may kasunduan na walang panloob na hidwaan ang pinahihintulutan sa mga alituntunin ng palasyo ng Abenida, alam lang niya ito at hindi niya ito maaaring seryosohin. Kung sineseryoso niya, talo siya. Nandyan din ang Shire Clan. Ayon kay Xuantong, iyon ay isang malaking takot. Dapat talaga mag-ingat ka dito. Matapos marinig ito, ang mga mukha ng lahat ay seryoso. Sinabi ni Yang Yiyo, narinig ito ng lahat. Hindi ko na ay detalye ang antas ng panganib dito. Sa madaling sabi, dapat iligtas ng lahat ang kanilang buhay. Bagamat gusto kong pumasok ka sa God's Domain para pagbutihin ang iyong lakas at gumawa ng isang pambihirang tagumpay, ang saligan ay dapat na buhay ka. Kung mamatay ka, wala nang pag-asa. Gayun din, mag-ingat sa 33 na sina Li, at the ghosts na palasyo ni Chilon. Ang mga pamilya ay may sama ng loob sa akin. Sinusunod namin ang iyong mga utos, mangyaring makatiyak, Diyos. Kasama si Xuantong, ang 18 panuntunan ng Heavenly Dao ay sabay-sabay na tumugon. Okay, Xuantong, sabihin mo sa akin, saang direksyon ang susunod nating pupuntahan? Tanong ni Yang Yiyu kay Xuantong. Ang pagpasok sa God's Domain ay natural para makakuha ng mga natural na kayamanan at pagbutihin ang lakas. Naniniwala akong nagawa ni Xuantong ang kanyang takdang aralin. Sumagot si Xuantong, kamahalan, ang buong daigdig ng mga Diyos ay nahahati sa 5 pangunahing lugar, silangan, kanluran, timog, hilaga, at gitna. Maaari tayong pumunta sa 4 na lugar, ngunit ayon sa mga makasaysayang talaan, ang gitnang lugar ay kung saan pinatay ng santo ang hari ng Shire, at dito nakasalalay ang malaking takot. Hindi dapat pumunta sa gitnang lugar. Susunod na tayo mula sa hilaga. Sa relatibong pagsasalita, noong ang God's Realm ay binuksan sa nakaraan, ang lahat ng pangunahing puwersa sa God Realm ay nagsimula mula sa hilaga, na kung saan ay ang direksyon na kinaroroonan natin ngayon. Ang pasulong ay ang Blood Forest, na maraming likas na kayamanan, ngunit syempre may mga panganib. Sa teorya, ang mga likas na kayamanan sa realm ng mga Diyos ay nakakatulong sa Heavenly Dao Realm. Tinataya na ang ibang puwersa ay napunta na rin sa Blood Forest. Tumango si Yang Yiyo at sinabing, pumunta tayo sa Blood Forest. Kumilos tayo at mag-usap habang naglalakad. Mas mabuting maging maingat. Pagkatapos tumalon mula sa altar, lahat ay naglakad pasulong. Habang naglalakad sila, tinanong ni Yang Yiyo si Xuantong, ang hilaga ng domain ng mga Diyos ay ang Blood Forest, paano ang ibang mga lugar? Nag-isip si Xuantong, sa hilaga ay ang Blood Beast Mountain Range, na karaniwang puno ng mga mutated beast na infected ng dugo ni Shira. Hindi sila mas masahol pa sa mga divine beast, ngunit mas mabangis, puno ng sama ng loob at puot, at nagmamalasakit lamang sa pagpatay. Hindi mo malalaman kung ano ang hitsura nila hanggang sa makatagpo mo sila. Anyway, ang mga record nila sa Avenue ay napakadelikado. Sa silangan ay ang Ghostly Battle Soul Realm. Ayon sa mga tala, ang maze doon ay sumasakop sa langit at araw, at ang mga kaluluwa ng Shira at ang mga kaluluwa ng labanan ng mga Diyos ay gumagala. Ang mga ito ay mas nakakatakot, walang mga nilalang, at gumagala sa kanila sa buong taon. Hindi sila maaaring patayin o bugbugin, at kapag sila ay nasabit, mahirap nang makalabas. Ang maze ay nababago ng sama ng loob ng pagpatay. Ang pagiging nasa loob nito ay makakaapekto sa iyong isip at manghihimasok sa iyong kaluluwa. Ang mga kaluluwang labanan ng Shira o mga kaluluwa ng labanan ng mga Diyos na pinalaki dito ay walang espiritualidad at kamalayan, at sila ay nasa ulap sa buong taon na parang mga multo. Sa kanluran ay ang dagat ng dugo, kung saan ang Shira pagkatapos bumagsak ang dugo ng Asura at ang dugo ng mga Diyos, nagtipon sila upang bumuo ng dagat ng dugo. Ang masamang espiritu ay pumailang lang sa langit. Isang bagong uri ng nilalang ang pinalaki sa dagat ng dugo, nilalamon ang diwa, dugo at kaluluwa. Sobrang nakakatakot. Kung ikaw ay nahuli dito at nabigla ng mga Diyos ng dugo ng dagat, malamang na mahulog ka. Ang timog ay tinatawag na Blood Cave. Sinasabi na ang dugo ni Shira ay nakakalat sa lupain sa timog, na umaagnas sa lupain, at sa wakas ay lumitaw ang mga bato. Sinira ng dugo ang mga bato, nakatumbas ng pagpapalamig sa malalaking bundok. Pagkatapos nito, nabuo ang hindi mabilang na mga kuweba na may iba't ibang laki, na tinatawag ding mga kuweba ng dugo, at ilang kakaibang mga hayop ang naninirahan sa kanila. Tulad ng para sa gitnang lupain, walang maraming mga tala, ngunit ito ay tiyak na ang pinakanakakatakot na lugar sa God's Domain, dahil ang santo at ang Asura King ay namatay doon. Natapos magsalita si Xuantong, huminto at idinagdag, bawat lugar na may malaking panganib ay may magagandang pagkakataon. Ang dugo ng mga Diyos at dugo ng Shira dito ay nagbubunga rin ng hindi mabilang na kakaibang likas na kayamanan.
Habang nagsasalita, nakatingin sa abot tanaw, may mahinang pulang ilaw. Tumingin si Yang Yian sa paligid at nakakita ng paalang na pulang linya na libu-libong metro ang layo. Hindi makita ang kahabaan ng gilid, ngunit nang tingnan niyang mabuti, nalaman niyang isa pala itong kagubatan. Dapat ay ang hilagang kagubatan ng dugo na binanggit ni Xuantong. Habang papalapit ang pulang ilaw sa harapan niya, mas lalong lumiliwanag. Sobrang pula, at talagang duguan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na ang lahat sa gilid ng Blood Forest. Ang lahat ay tila bahid ng dugo na pula. Ang bawat talim ng damo, bawat puno, bawat bato, at bawat lupa ay parang dugo, mukhang kakaiba at masama. Napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso, sinabing napakalaki ng mundo kung kaya't napakaraming kababalaghan. Ang lahat dito ay malinaw na isang mutated na pag-iral. Ang kagubatan ng dugo sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng isang halimaw na nakabuka ang bibig, naghihintay na may pumasok at lalamunan ito anumang oras. May kabuuang 19 na katao kasama siya. At silang lahat ay malalakas na tao na umiral sa ilalim ng mga tuntunin ng langit. Ang bawat panuntunan ng langit ay matatawag na isang malakas na tao sa mundo ng mga Diyos. Ngunit nakaharap sa walang katapusang kagubatan ng dugo, ito ay talagang maliit at mahina. Bago pumasok, nakaramdam ako ng walang hanggan na depresyon. Lahat ay tumingin solemna. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang paalalahanan sila ni Yang Yiyo. Ang lahat ay nasa mataas na alerto at handa para sa labanan. Boom! Sa sandaling ito, isang dagandong ang tumunog sa kagubatan ng dugo. Tumingin si Yang Yiyo at nakita niya na ang isang sinag ng dugong ilaw ay bumaril sa langit daan-daang metro ang layo, na napakasilaw. Sa oras na ito, sinabi ni Xuantong, Diyos, pumasok na tayo. Mukhang isang pambihirang kayamanan ang lumitaw. Sa tingin ko ay nakatagpo na ito ng ibang puwersa. Ayon sa mga talaan ng Dao Palace, sa tuwing bubuksan ng God's Domain, maraming bihirang kayamanan ang lilito. Pagkatapos ng lahat, ang God's Realm ay ang larangan ng digmaan ng mga Diyos at ang Shire Clan sa Age of Creation. Ang panahong iyon ay isang kahanga-hanga at maluwalhating panahon ng mga Diyos. Maging ang panahon ng banal na daw ng Hidaw ay puno ng mga Diyos. Nang bumagsak sila, natural na nahulog ang kanilang mga kayamanan sa God's Realm. Ang mga kayamanan ay may espiritualidad at hindi kailanman handang ilibing dito magpakailanman. Sa makatuwid, sa tuwing bubuksan ang God's Realm, may mga kakaibang kayamanan na kusang lumalabas. Isa rin itong magandang pagkakataon. Pumasok tayo at tingnan. Gaya ng dati, mag-ingat. Bilang karagdagan sa mga panganib na dala ng kapaligiran, dapat tandaan ng lahat na mag-ingat sa mga tao mula sa mga pangunahing puwersa. Nagbigay ng mga tagubilin si Yang Yiyo at nanguna sa paghakbang sa kagubatan ng dugo. Ang pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kayamanan ay mangyayari sa anumang mundo. Matapos makapasok ang lahat sa God's Realm, walang kasiguraduhan na maglalaro ang ibang puwersa, lalo na ang tatlong kaaway na puwersa. Inihanda si Yang Yiyo sa kanyang puso. Ang Heavenly Dao level dito ay maaaring bumagsak anumang oras. Kailangan niyang paulit-ulit na ipaliwanag sa lahat na hindi madali para sa kanya na maipan ang yaman ng pamilyang ito. Ang pagkahulog ng isa ay isang malaking kawalan para sa kanya. Kabanata 2928 ang bloodline talent ni Xiong Huan ay malaking tulong. Marahil ito ay dahil sa madugong kapaligiran na nakakaapekto sa visual at psikolohikal na mga pagbabago. Pagkatapos pumasok ni Yang Yian sa kagubatan ng dugo, naramdaman niya na ang dugo ay nasa lahat ng dako at ito ay napakayaman. Nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable at medyo mapusok. Ito ay nagpapakita na ito ay hindi isang ilusyon, ngunit ang kapaligiran dito ay talagang makakaapekto sa pagbabago ng mood. Huminga siya ng malalim at pinaandar ang mga kasanayan, na nagpawi sa kabagsikan sa kanyang puso. Huminga siya ng maputik na hangin at sinabi sa lahat, ilagay ang iyong isip. Ang kapaligiran dito ay maaaring makaapekto sa mga pagbabago sa puso ng tao at maging hindi mapakali ang mga tao. Tumango ang lahat bilang tugon. Kung tutusin, lahat sila ay Panginoon at nararamdaman ang mga pagbabago sa kapaligiran dito. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay tila hindi naapektuhan. Halimbawa, sina Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong, silang tatlo ay itinuturing na may pinakamataas na cultivation sa lahat ng tao, kaya normal lang na hindi sila apektado. Nariyan din si Xuantong, na matagal nang nag-aral ng God's Domain at tumugon sa mga pagbabago sa kapaligiran dito. Okay lang na maghanda. Ano? Nagulat na si Yang Yian ang huli si Xiong Huan, ang babaeng oso. Hindi man lang siya nagbago, bagkus ay nakaramdam siya ng pagkasabik pagkapasok dito. Naisip ito ni Yang Yian at naunawaan ito. Dahil si Xiong Huan ay nililinang ang paraan ng dugo, ang kanyang kapangyarihan ay nagmula sa kanyang dugo. Hindi tulad ng ibang tao, mayroon siyang kapangyarihan ng kaluluwa, na magkakaroon ng malaking epekto. Ngumiti si Yang Yian at sinabi, Xiong Huan, halika dito. O sige. Si Xiong Huan ay inosente pa rin tulad ng dati, at pakiramdam niya ay umaasa siya kay Yang. Bagamat bihira niyang makita si Yang Yian mula nung sinundan niya si Yang Yian sa God Realm, hindi ito nakaapekto sa posisyon ni Yang Yian sa kanyang puso. Pero,
At muli, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya na matagal na niyang hindi nakita si Yang Yian o hindi siya binibisita ni Yang. Ito. Hanggang sa paglalakbay na ito sa God Realm ay nakilala niya si Yang Yian, ngunit tulad ng ibang tao, hindi siya masyadong malapit. Sa sandaling ito, nang tawagin siya ni Yang Yian mag-isa, masaya si Xionghuan at nagmamadaling pumunta sa tabi ni Yang Yian. Inisip ng inosenteng si Xionghuan na hindi siya nakalimutan ni Brother Yon. Tumingin si Yang Yian kay Xionghuan na mayroon pa ring labis na mapagmataas na figure, at hindi maiwasang makaramdam ng kaunting tibok sa kanyang puso. Gayunpaman, nang maisip niya ang nakakatakot na pagbabagong anyo ni Xionghuan pagkatapos ng siklab ng galit, tuluyang nawala ang pintig sa kanyang isipan. Siyempre, naintindihan din niya na si Xionghuan pa rin ang isip ng bata tulad ng dati. Siya ay dalisay at malinis sa kanyang puso, at hindi gaanong iniisip ni Yang ang tungkol sa kanya. Ito ay isang hula lamang na ang kapangyarihan ng dugo ni Xionghuan ay maaaring magkaroon ng isang kalamangan sa kagubatan ng dugo, at maaari pa siyang maghatid ng magandang kapalaran dito. Kung gayon, tutulungan niya siya. Ang saligan ay upang maunawaan kung siya ay may ganitong pakiramdam. Ano ang nararamdaman mo pagkatapos mong pumunta dito? Tanong ni Yang Yian kay Xionghuan. Saglit na nag-isip si Xionghuan at sinabing, hindi ko masabi, nararamdaman ko lang na mas mabilis ang daloy ng dugo. Gumalaw ang puso ni Yang Yian, at naisip niya na totoo ito. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, manatili ka sa akin, pakiramdam ko ay magkakaroon ka ng pagkakataon dito, maramdaman ang mga pagbabago sa iyong kapangyarihan sa dugo anumang oras, at sabihin sa akin kung mayroong anumang sitwasyon. Well, okay, makikinig ako kay Kuya Yon. Naging masaya si Xionghuan. Si Kuya Yon ay nagmamalasakit sa kanya, at hindi niya nakalimutan ang sarili. Ang titulo ni Kuya Yon ay pareho pa rin ng dati. Sa mga demonyong Diyos sa ilalim ni Yang Yiu, si Xionghuan lamang ang may ganitong espesyal na karangalan. Ngumiti si Xiong Yutian at sinulyapan ng Shenmo Patriarch na may pagmamalaki. Magkalaban ang dalawa noong sila ay nasa Eternal God Realm. Matapos sundin si Yang Yiu, mayroon pa rin silang mapagkompetensyang puso. Sa pagtingin sa matalik na pag-uusap sa pagitan ng kanyang anak na si Xionghuan at Yang Yiu, si Xiong Yutian ay masaya sa kanyang puso. Tingnan mo kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos sa aking anak. Ang katayuan ko sa ilalim ng Panginoong Diyos ay mas mataas kaysa sa iyo. Humph! Ang Shenmo Patriarch ay malamig na ngumuso kay Xiong Yutian. Ngunit sa kanyang puso, talagang naiinggit siya kay Xiong Yutian dahil sa pagkakaroon ng anak na babae na maaaring paboran ng Panginoong Diyos. Ang iba pang mga dakilang Diyos ng demonyo ay likas na may naiinggit na pag-iisip, ngunit nakakalungkot na wala silang mga anak na babae. Kung hindi, maaari silang ipadala sa Panginoong Diyos. Pero nasanay na ang lahat. Ang ugali ni Yang Yiu kay Xionghuan ay ganito noong siya ay nasa Eternal God Realm. Hindi ito may inggit. Natural na hindi alam ni Yang Yian kung ano ang iniisip ng mga demonyo. Sa sandaling ito, naglalakad siya at nakikipag-usap kay Xionghuan, nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang nararamdaman sa kagubatan ng dugo. Matapos makapasok sa lugar na ito, natagpuan niya na ito ay nakahiwalay sa banal na kamalayan at hindi na masusukat. Nagagamit lamang niya ang kanyang mga mata upang makita ang kapaligiran sa kanyang paningin. Ngunit may ilang pananaw si Xionghuan dito. Alam ni Yang Yian na magiging tulong siya sa lahat, kaya natural na dapat siyang maging mabait sa kanya at magtanong pa. Kuya Yun, pakiramdam ko may panganib sa hinaharap. Hindi nagtagal pagkatapos ng paglalakad, huminto si Xionghuan at tumitig sa isang malaking puno sa harapan niya at sinabing, tumigil ka, manatiling alerto. Pinahinto ni Yang Yian ang koponan ng walang pag-aalinlangan. Naniniwala siya na hindi mali ang nararamdaman ni Xionghuan. Ito ang kagubatan ng dugo. Si Xionghuan ay isang blood cultivator. Ang kanyang pangunawa o talento ay dapat na mas malakas kaysa sa iba. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang naramdaman mo? Mapanganib ang puno sa unahan. Sabi ni Xionghuan. Pagkatapos marinig ito, sinenyasan ni Yang Yian si Zuantong sa tabi niya para pumunta at tingnan. Tumanggo si Zuantong at nagpadala ng banal na kapangyarihan sa puno 100 metro ang layo. Sa susunod na sandali, ang mga salita ni Xionghuan ay talagang nakumpirma. Pagkatapos ng isang mapurol. Boom! Biglang yumanig ang hugis payong na puno na 100 metro ang layo, at bumuhos ang mga patak ng dugong ulan mula sa mga dahon. Ang lupa sa loob ng 30 metro ay gumawa ng mainit na tunog, at pagkatapos ay lumitaw ang malalaking hukay. Sa oras na ito, ang lahat ay napabuntong hininga, at nakita na ang ulan ng dugo na tumutulo mula sa puno ay may napakalakas na kaagnasan pagkatapos lumapag. Ang maliliit na patak ng ulan ng pag-ulan ng dugo ay maaaring makapinsala sa isang 3 metrong haba ng hukay sa lupa. Ang lupa sa loob ng 30 metro sa kanilang harapan ay lumubog ng 3 metro. Bago pumasok, lahat ay nasuri na ang lupa sa kagubatan ng dugo ay napakatigas at napaka-espesyal. Kahit na para sa kanila, ang mga malalakas na tao ng mga patakaran ng langit, mahirap gumawa ng hukay o bitek sa lupa dito. Ngunit ngayon ay lumitaw ang isang kakaibang puno ng dugo, tumutulo ang mga patak ng ulan, at ang lupa ay biglang lumubog ng 3 metro, na bumubuo ng isang malaking hukay.
Ito ay naiisip na kung ang mga patak ng dugo ay bumagsak sa kanila, kung gaano ito kakilakilabot. Kahit na lumalaban ang banal na kapangyarihan, sila ang unang makakaligtas. Sa oras na ito, lahat ay tumingin kay Xionghuan na may iba't ibang mga mata. Isang pagpapala para sa lahat ang magkaroon ng napakaraming bear girls na nakakaramdam ng hindi kilalang mga panganib ng blood forest sa team. Hindi katakataka na gustong ibigay ng Diyos si Xionghuan sa kanyang tabi, at naaalala rin ng mga nakakakilala kay Xionghuan na si Xionghuan ay isang blood cultivator, at marahil ay maaari siyang maglaro ng talento sa blood forest at hayaan ang lahat na maiwasan ang malaking panganib. Dito hindi magagamit ng lahat ang divine sense, na katumbas ng pagiging bulag. Buti na lang at nandito ngayon si Xionghuan na talagang malaking tulong. Iniisip ng lahat na ang Diyos pa rin na si Yang Yian ang matalino. Matagal na niyang tinawagan si Xionghuan para gamitin ang kanyang talento sa dugo. Magaling, lahat ay aasa sa iyo dito mula ngayon. Kung nakakaramdam ka ng panganib, lumibot ka, ikaw ang mangguna sa koponan. Pinuri ni Yang Yian si Xionghuan at hiniling sa kanya na manguna. Okay, kuya yon. Tuwang-tuwa si Xionghuan na sa wakas ay matulungan na niya si brother yon. Sa katunayan, sa kapangyarihan ng kanyang bloodline, na ipapakita niya ang katapatan na wala sa iba at naramdaman niya ang pagkakaroon ng panganib. Kabanata 2929 na Shire Tree Demon. Nanguna si Xionghuan at talagang iniwasan nila ang maraming mapanganib na lugar sa kapaligiran. Ang layunin pa rin nila ay puntahan ang lugar na may ilaw ng dugo na nakita nila noon. Ayon kay Xuantong, may isinilang na pambihirang kayamanan. Naisip ni Yang Yiyo na makabubuting pumunta at tingnan. Kung ang isang bihirang kayamanan ay ipinanganak, ang mga nakatakdang makakuha nito ay makakakuha nito. Paano kung ito ay isang puwersang palaban? Pagkatapos ay hindi siya utol na mamagitan. Napakataksil pa rin niyang kapag nakikitungo sa mga kaaway. Sa pangunguna ni Xionghuan, mabilis na nakarating ang grupo sa destinasyon. Ang tunog ng labanan ay narinig mula sa malayo. Agad namang natuwa si Yang Yiyo nang makita niya ito. Ito ay naging isang pag-alit na puwersa, at ito ay isang tao mula sa 33 Heavens Palace. Kung tungkol sa kayamanan. Hindi pa ito dumarating, ngunit makikita mo lamang ang nakasisilaw na liwanag ng dugo, at hindi mo makita kung ano ito. Hindi ko alam kung anong kayamanan iyon. Ungol ni Yang Yiyo. Lumapit si Xuantong at nagsabi, Diyos ko, dapat ba tayong pumunta doon? Hindi pa, panoorin na lang natin ang palabas sa gilid. Pero dahil ang kabilang partido ay mula sa 33 Heavens Palace, hindi na kailangang maging magalang. Kung may pagkakataong mamites ng mga pitch, hindi na kailangang maging magalang. Si Yang Yiyo ay sinenyasan ng lahat na manatili sa kanilang kinaroroonan at manood, at magmadali upang kunin ang kayamanan kapag nakahanap sila ng pagkakataon. Anyway, ang 33 Heavens Palace ay isang palaban na puwersa, kaya walang dapat ikahiya, at maaari itong magbulalas. Kung ito ay anumang puwersa, maaaring kailanganin niyang pag-isipan kung sasaktan ito, ngunit ang 33 Heavens Palace ay susunggaban ito ng walang pag-aalinlangan. Lahat sila ay hindi mapagkakasundwang mortal na mga kaaway. At saka, bigyang pansin ng lahat kung anong kayamanan ang nasa bloodlight doon. Mukhang hindi pa ito ganap na wala sa mundo, kaya huwag kumilos ng bulag. Masama kung ito ay isang bitag. Si Yang Yiyo ay nagbigay ng isa pang tagubilin. Okay, ako na ang mag-uutos. Kinuha ni Xuantong ang order at ipinasa ang mga salita ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, sa field, mahigit 200 metro ang layo mula sa kanila, ang mga tao mula sa 33 Heavens Palace ay nakikipaglaban. Sa wakas ay nakita ni Yang Yiyo na sila ay hindi mga tao, ngunit mga puno. Medyo mukhang tao, may makapal na balde, mahigit 3 metro ang taas, kulay dugo, at galame. May dugo sa tuktok at mga ugat ng ulo, at kumikislap ang liwanag ng dugo kapag ito ay umindayog. Nararamdaman ni Yang Yian at ng iba pa ang malakas na enerhiya ng dugo mula sa malayo. Kung hahatulan lamang natin mula sa enerhiya ng dugo, ang lakas ng mga taong puno ng dugo ay umabot sa antas ng makalangit na mga patakaran, at mayroong higit sa 20 mga puno sa simula. Lihim nitong nabigla si Yang Yian. Naisip niya sa kanyang sarili, ang kagubatan ng dugo ay talagang pambihira. Ang isang pangkat ng mga punong halimaw ay maihahambing sa makalangit na mga tuntunin ng mga Diyos. Tila sila ay nakikipaglaban ng husto sa mga taong iyon sa 33 Heavens Palace, at pinipigilan pa nila ang mga tao sa 33 Heavens Palace in terms of momentum. Kung hindi dahil kay Ye Hanbing, ang pinuno ng 33 Heavens Palace, na may mataas na antas ng cultivation at malakas na kapangyarihan ng yelo, at tila may pagpigil sa mga taong puno ng dugo, natatakot ako na ang mga tao sa 33 Heavens Palace ay natalo sana. Siyempre, sa huling pagsusuri, ang mga taong ito ng puno ng dugo ay mga mutant na nilalang, kung wala ang espiritualidad ng mga Diyos, sila ay mga alienated monsters, at ang kanilang mga reaksyon ay natural na mahina. Kahit na malakas din sila, hindi sila kasing galing ng mga Diyos sa 33 Heavens Palace. Nagulat talaga siya. Wala talagang kakaiba sa mundo. Ang kanyang pag-unawa sa God's domain ay umabot sa isang bagong antas. Ang lahat ng bagay dito ay malamang na tinatawag na isang sistema.
Ito ay tinatawag na God's Domain, ngunit ito ay isang napakalaki at matatag na mundo. Ang lahat ng nabubuhay na bagay at maging ang mga alituntunin at puwersa ng langit at lupa ay naging ganap na naiibang sistema mula sa God Realm. Ang ganitong mundo ay isang bagong mundo para sa kanila. Kaugnay nito, habang siya ay nagulat, siya ay may mahinang inaasahan. Kung mas hindi kilala ang mundo, mas maraming pagkakataon na puno nito. Ito ang kanyang karanasan habang nasa daan. Sa isip-isip, baka dito na makumplito ang kanyang layunin sa larangan ng pagkakaisa. Ang isa pang dahilan ng kanyang pag-asa ay ang Lord Rabbit ay nasa God's Domain din. Alam mo, dinala ni Lord Rabbit si Dower at Little Phoenix, isang malaking hayop, sa God's Domain, at sinundan din ni Kier si Lord Rabbit sa God's Domain. Sa pagbibilang ng oras, si Lord Rabbit at ang kanyang mga tao ay nasa God's Domain sa loob ng 10,000 taon. Inaasahan talaga niyang Yian na makilala sila dito. Bilang karagdagan, sa huling pagkakataon na lumabas siya upang hanapin ang mga bata at nakatatandang kapatid, nais din niyang hanapin ang Diyos ng digmaan at ang asawa ng Master, pati na rin ang Blue Heart Fairy King, at ang sinumpaang kapatid niyang si Liu Ermaho, Helian at iba pa. Bagamat wala siyang oras para hanapin ang mga ito dahil sa kanyang injury, wala man lang balita. Lumabas din ang matanda upang hanapin sila, ngunit hanggang ngayon ay wala pang balita. Ito ang nagpahula sa kanyang puso, nasa God Realm kaya sila. Dahil nagpadala rin si Yang Yian ng mga disipulo mula sa Cloud Gate God Realm para hanapin sila, ngunit walang balita. Kahit na ang God Realm ay malaki, walang mga lugar kung saan sila maaaring lumipat, tulad ng ilang mga pangunahing lugar. Nangangahulugan lamang iyon na wala na sila sa God Realm. Malamang na napunta sila sa isang God Realm gaya ng God Realm. Posible na sila. Nandito pa rin. Ang God Realm ay ang pinakamalaking God Realm sa God Realm, isang God Realm world na puno ng mga panganib at pagkakataon. Siyempre, ang God Realm ay sinasabing may oras para sa bawat pagbubukas, ngunit walang ganap na bagay sa mundo. Natural na magkakaroon ng iba pang mga channel o paraan upang makapasok sa God Realm. Halimbawa, isa sa kanila ang Rabbit Lord. Noon pa lang noong pumunta siya sa Eternal God Realm, dinala ng Rabbit Lord si Xiao Fengwang at ang iba pa sa God Realm, na nangangahulugang hawak ng Rabbit Lord ang sikreto ng pagpasok sa God Realm. Kung makapasok si Lord Rabbit sa Realm of the Gods, baka makapasok din ang iba. Inaasahan ito ni Yang Yiu ngayon. Siyempre, nag-aalala din siya. Nag-aalala siya na sinabi ni Xuantong na ang pinakamataas na puwersa sa God Realm ay maaaring pumasok sa God Realm. Ang mga totoong matandang halimaw na iyon ay hindi sumama sa kanila. Kung talagang papasok sila, natural nilang kontrolin ang iba pang mga lihim na daanan sa God Realm. Talagang nag-aalala siya na makatagpo siya ng mga makapangyarihang Hidaw Masters mula sa mga kaaway na puwersa sa God Realm. Ito ay magiging isang malaking problema sa oras na iyon. Mula noong labanan ang ninuno ng Pamilya G sa Pamilya G, alam niya na sa kanyang kasalukuyang lakas at paglilinang, wala siyang tiwala sa pakikipaglaban sa mga makapangyarihang Hidaw Masters. Kaya parang kalmado siya sa kalalabasan, pero sa totoo lang puno siya ng pag-aalala sa kanyang puso. Naisip niya na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas ng mabilis, kahit papaano ay magkaroon ng lakas upang labanan ang unang antas ng Hidaw, at magkaroon ng kapangyarihang protektahan ang kanyang sarili. Siya ay sinamahan ng isang grupo ng mga subordinate sa ilalim ng mga patakaran ng Heavenly Dao. Ito ang lahat ng kanyang mga ari-arian, at ayaw niyang mawalan ng kahit isang tao. Habang iniisip ang mga tanong na ito, pumunta si Xuantong at bumalik, ipinaliwanag ng Diyos ang lahat ay naghihintay ng pagkakataon, walang magiging problema. Tumanggo si Yang Yiu at pagkatapos ay tumingin sa mga tao mula sa 33 Heavens Palace at sa mga taong puno ng dugo na nakikipaglaban sa malayo, at tinanong si Xuantong, mayroong higit pa sa mga taong puno ng dugo sa kagubatan ng dugo na ito, tama ba? Mayroon bang iba pang mga mutated na nilalang? Sinabi ni Xuantong, Diyos ko, naaalala ko ang mga talaan ng mga nilalang sa kagubatan ng dugo sa mga Class Eco ng Avenue Palace. Ang mga taong ito sa puno ng dugo ay tinatawag na mga halimaw ng puno ng Shira. Sila ay nahawahan at na-mutate ng dugo ng Shira at nabago sa anyo ng tao. Wala silang espiritual na katalinuhan, tanging mabangis na pagpatay. Ngunit ang puno ng Shira ay hindi lamang ang nilalang sa kagubatan ng dugo, marami pang iba. Masasabing ito ay isang mundo kung saan ang lahat ng bagay ay nag-asimilasyon at nag-mutate, at anumang kakaibang nilalang ay posible. Ang taong puno ng Shira ay isang medyo tipikal na pag-iral. Sa pamamagitan ng paraan, ang puso ng puno ng Shira ay isang kayamanan, at ang kapangyarihan ng Chi ay maaaring makuha mula dito. Kabanata 2930, Pag-agaw sa prutas ng Shira. Ang kapangyarihan ng Chi. Nagulat si Yang Yian. Nalaman na niya ang tungkol sa kapangyarihan ng Chi hindi pa nagtagal. Noon nila ni Yulinglong nahanap ang nakatatandang kapatid noong araw na iyon. Sa tulong ng Dragon Turtle Boy, binuksan niya ang selyo ng altar ng Dragon Turtle Clan at nakuha ang Dark Rule Talisman. Nalaman niya ang tungkol sa kapangyarihan ng Chi mula sa Dark Rule Talisman.
Sa madaling salita, ang ordinaryong Heavenly Dao, o yaong hindi pa nakakapag-cultivate sa ikalimang antas ng Heavenly Dao ay hindi malalaman ang kapangyarihan ng Qi. Ngunit talagang alam ito ni Xuantong, na ikinagulat niya. Ang Qi ang pinakamahalagang tuntunin at pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan. Matapos ang pagiging perpekto ng mga patakaran, o sabihin, upang linangin at maunawaan ang kapangyarihan ng mga patakaran hanggang sa punto ng kapangyarihan ng Qi, ito ay itinuturing na pinakamalakas na kapangyarihan sa God Realm. Bagamat na perpekto na niya ang 5 pangunahing panuntunan, ang kanyang paglilinang ay hindi pa nakakasabay ang 5 pangunahing tuntunin, at hindi pa niya nalilinang hanggang sa punto ng pagiging perpekto ng ika-5 pangunahing panuntunan ng Heavenly Dao, kaya hindi niya binago ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan sa Qi. At ang isang kinakailangan para sa pagpasok sa Hidaw ay ang banal na kapangyarihan sa katawan ay binago sa Qi, na siyang paunang pamantayan para sa paglilinang upang makapasok sa Hidaw. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang kapangyarihan ng Qi. Hindi ko inaasahan na sasabihin ni Xuantong na ang kapangyarihan ng Qi ay maaaring makuha mula sa puso ng taong puno ng Shira. Ito ay medyo nakakagulat. Siya ay may isang madilim na simbolo ng panuntunan sa kanyang kamay. Pagkatapos ay activate ito, mayroon itong walang katapusang Dark Devouring Power. Sa asensya, ito ay dahil mayroong Qi power sa Dark Rule na simbolo. Sa ganitong paraan, makakalaban natin ito. Sinabi ni Xuantong, oo, ito ay naitala sa mga Class Eco ng Dao Palace. Hindi ko alam ang mga ito noon. Kung hindi ako naging master ng Dao Palace, hindi ko makikita ang mga talaan na iyon. Salamat sa Diyos, ang mga talaan tungkol sa kapangyarihan ng Qi na maaaring makuha mula sa puso ng taong puno ng Shira ay nasa mga Class Eco, ngunit hindi lahat ng puno ay mayroon nito. Matapos makapasok ang mga miyembro ng Dao Palace sa lahat ng henerasyon sa Realm of the Gods, itatala nila ang kanilang nakita at narinig sa Realm of the Gods para sanggunian ng mga susunod na henerasyon. Ito ang talaan tungkol sa taong puno ng Shira. Gayunpaman, hindi lahat ng tao ng puno ng Shira ay may kapangyarihan ng Qi sa kanyang katawan, at malalaman lamang ito sa pamamagitan ng pagkuha, ngunit hindi ito nakakagulat. Ang puso ng puno ng Shira mismo ay isang gamot para sa alchemy. Ang pag-extract ng Qi power ay maaari ding gamitin upang pinuhin ang mga table tasks. Ang punong puso ay ang kakanyahan ng dugo at Qi ng kakilala ni Shira. Ito ay isang nakahihigit na bagay upang pinuhin ang banal na tableta ng uri ng pagsusubo ng katawan. Ang bagay na ito ay kinuha sa Daocheng Trading Conference. Ang puso ng puno ay nagkakahalaga ng 10,000 ng mga top-grade na banal na bato, na napakahusay. Nakinig si Yang Yian sa mga salita ni Xuantong at nagliwanag ang kanyang mga mata. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, sabihin sa lahat, maghintay sandali at sundin ang aking mga utos. Kung maaari, patayin ang taong puno ng Shira at kunin ang puso ng puno. Ayon kay Xuantong, ang mga kakilalang Shira na ito ay mga kayamanan. Pumunta sila sa God's Realm para maghanap ng mga kayamanan. Sa asensya, kung nais mong masira ang paglilinang at pagbutihin ang iyong lakas, bilang karagdagan sa pag-asa sa iyong sariling mga pagsisikap sa paglilinang, mahalagang gamitin ang mga kayamanan ng langit at lupa upang mapabuti ang iyong paglilinang. Sa makatuwid, ang konsepto ni Yang Yian ay upang mangolekta ng mga kayamanan kapag nakita mo ang mga ito. Mayroon siyang malaking pamilyang dapat suportahan, at ang buong Yunmen God Realm ay may higit sa 400,000 katao. Pagkatapos niyang tanggapin ito, muling lumitaw ang Chenkun Temple sa pangitain ng mga puwersa ng God Realm. Sa katunayan, ang pundasyon ay napakanipis, at walang paraan upang ihambing sa mga matandang puwersa ng God Realm. Ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang minanang puwersa ay may matibay na pundasyon ay hindi hihigit sa akumulasyon ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa mga nakaraang taon. At ang mga yaman sa paglilinang ay ang akumulasyon ng mga likas na kayamanan. Kaya't nang dumating si Yang sa domain ng mga Diyos, kailangan niyang sundan ang lumang landas at pagnakawan ng mga likas na kayamanan, at para siyang nangunguha ng mga balahibo mula sa isang dumaraan na gansa. Sabihin, ang mga nasasakupan sa paligid niya at itanim sa kanila ang konseptong ito mula ngayon. Ang kaunti ay nagdaragdag ng marami, at pagkatapos na may pawn, natural itong magiging pundasyon ng pamilya. Besides, isa rin siyang alchemist. Pagkatapos kolektahin ang puso ng puno ng Shira, maaari niyang pinuhin ang isang magic pill para sa lahat. Habang nakikipag-usap si Yang Yiu kay Xuantong, ang kanyang mga mata ay palaging nasa liwanag ng dugo. Alam niya na ang mga halimaw ng puno ng Shira na nagbabantay at ang mga tao ng 33 Heavens Palace ang tunay na kayamanan. Ang liwanag ng dugo na sumikat sa langit noon ay ang kakaibang fenomeno ng langit at lupa nang ipanganak ang kakaibang kayamanan. Anumang kayamanan na maaaring bumuo ng kakaibang kababalaghan ng langit at lupa ay tiyak na isang hindi pangkaraniwang kayamanan. Inaabangan niya ito. Sa kasamaang palad, hindi kalayuan sa mga tao ng 33 Heavens Palace at ng Shira Tree Demon, mayroon pa ring nakakasilaw na liwanag ng dugo, na may diameter na higit sa 10 metro, at imposibleng makita kung anong uri ng kayamanan ang nasa liwanag ng dugo. Sinulyapan niya si Xiong Huan sa tabi niya at nagtanong, Huan, nararamdaman mo ba kung ano ang nasa liwanag ng dugo? Sa totoo lang, wala siyang masyadong pag-asa. Kung tutuusin, si Xiong Huan lang ang may sense dito, na maaaring hindi makapangyarihan.
Pakiramdam ko, para itong puno, ngunit may mabangong amoy, at wala na akong ibang maramdaman. Umirap si Xionghuan. Natuwa si Yang Yian, hindi niya inaasahan na mararamdaman talaga ito ni Xionghuan. Amoy ng puno at prutas. Gaano ka katiyak, Miss Xionghuan? Tanong ni Zuan Tong matapos itong marinig. Dapat tama. Bagamat malabo ang aking perception, nakakasigurado akong puno ito at may mga prutas sa puno. Sa pagkakataong ito, medyo mas matigas ang tono ni Xionghuan. Pwede bang? Prutas ng shire. Medyo nasasabik ang tono ni Zuan Tong. Gumalaw ang isip ni Yang Yian, ano ang shire fruit? Sinabi ni Zuan Tong, sa mga Class Eco ng Avenue Hall, ang pinakamataas na record ng Blood Forest Treasure ay shire fruit. Ang mga shire ng shire clan ay nahahati din sa mga antas. Ang mga mababang antas na shuras ay tinatawag na shuras, ang mga nasa gitnang antas ay tinatawag na shire warriors, ang mga mataas na antas ay tinatawag na shire generals, at ang mga nangunguna ay shire kings, at pagkatapos ay ang mga shire na hari ng shire. Ang mga shuras ay iba sa ating mga Diyos. Ang kanilang pinakamababang pangunahing shuras ay maihahambing sa ating mga Diyos sa banal na mundo. Ang isang shire warrior ay maihahalin tulad sa God King at God Emperor, at iba pa. Naitala sa mga Class Eco na milyon-milyong mga mandirigmang shuras at shire ang namatay sa kagubatan ng dugo ng mga Diyos, at milyon-milyong mga Diyos ng mga Diyos. Ang dugo ay umagos na parang ilog, na bumubuo ng kakaibang kagubatan ng dugo. Ang dugo ng milyon-milyong shuras at milyon-milyong Diyos ay nagtipon upang magparami ng shire God Tree. Ang shire God Tree ay namumulaklak at namumunga sa loob ng 1,000,000 taon bago ito tumanda. Ang shire God Tree ay hindi naayos sa isang lugar, ngunit maaaring lumipat. Sa normal na kalagayan, hindi ito lalabas. Ito ay lilito lamang kapag ang bunga ng shire ay hinog na. Ang shire God Tree ay namumunga ng 9 na bunga, na tinatawag na shire fruit. Ang pagkuha ng shire fruit ay maaaring gawing pangunahin ng Heavenly Dao Realm at makapasok sa Heavenly Dao Rule Stage. Ito ay may epekto ng pagsira sa bottleneck, at ang epekto ay walang katapusan. Kahit nakunin ang panuntunan ng Heavenly Dao, tataas ito ng maliit na kaharian. Kung ang Diyos ay tama, ang liwanag ng dugo ay malamang na ang shire God Tree. Maswerte tayo. Makakaharap natin ang shire fruit pagdating natin. Ito ay magandang kapalaran. Nasasabik na sabi ni Zuan Tong. Natatakot ako na hindi ito magiging madali. Pakiramdam ko ay may 3 grupo na nagtatago sa harap natin katulad natin, sabi ni Xionghuan, nakatingin sa malayo. Hindi ito nagulat ni Yang Yio. Maari nilang samantalahin ang pagkakataon, kaya natural na hindi rin bobo ang ibang puwersa. Hindi mahalaga. Bantayan ang mga pagbabago sa ilaw ng dugo. Ang liwanag ng dugo ay marahil ang kapangyarihang panlaban ng kayamanan, o ang pagprotekta sa sarili ng prutas ng shire bago ito mature. Kapag ang prutas ng shire ay tunay na mature, ito ay magkakahiwa-hiwalay. Maaari mong bantayan ito. Pagdating ng oras, magmadali kami upang kunin ang prutas ng shire sa lalong madaling panahon. Inutusan ni Yang Yiu si Xionghuan na may nagniningning na mga mata. Ayon sa sinabi ni Zuan Tong at Xionghuan, naniniwala siya na ang shire God Tree ay dapat nasa bloodlight. Dapat niyang ipaglaban ang shire fruit na epektibo laban sa Heavenly Dao level. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.